Panipi. Kabanata 271 Kumpletong Plano. Nang maipakita ang katotohanan, kapwa natulala sina Zhao Feng at Taigan Master. Ang taong hinahanap ni Zhao Feng ay talagang Empress Qin ng pamilyang Imperial. Sa Canopy Great Country, ang mga imperial ang pinuno at sa kanan, dapat pakinggan sila ng 3 sekta at 4 na pamilya. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, kinumo ni Zhao Feng ang kanyang mga kilay at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang naaalala ang isang piraso ng impormasyon. Kung hindi siya nagkamali, ang Imperial at Iron Blood Religion ay tulad ng apoy at tubig. Ang mga Imperial ay pinuno ng pangalan habang ang Iron Blood Religion ay isang relihiyon na gumagamit ng malamig na pamamaraan upang durugan ang kanilang mga kaaway. Si Empress Qin ay isang tao na nagtatangkang akitin ang bawat nabubuhay na nilalang at nais na kontrolin ang bansa. Siya ay isang malaking kalaban sa Iron Blood Religion. Panipi. Malamig na sabi ni Timo. Narinig ito, kinabahan si Zhao Feng. Ang Iron Blood Religion at Imperial na pamilya kung saan nagmula si Liu Qingxin ay mga kalaban. Kung kukunin ko ang sulat at pupunta kay Empress Qin, hindi ba ito nangangahulugang? Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-alala. Natanto din ng Taigan Master ang puntong ito at tumingin kay Timo. Ang mga mata ng buhok ng dugo ay may kulay, si Timo ay patuloy na kumikislap bago siya nagsalita, ano man ang nagtrabaho mo sa Iron Blood Religion at sa akin. Pinag-iiwalay ko ang aking pasasalamat at puot, kaya't hindi kita guguluhin. Panipi. Huminga si Zhao Feng nang matanggap ang sagot. Nag-aalala siya na pipilitin siya ng Iron Blood Religion na gumawa ng desisyon ngunit kahit na hindi ginulo ni Timo si Zhao Feng, naramdaman ng huli na nasaktan ang kanyang ulo. Hindi nakatiis ang pamilya ng Iron Blood Religion at Imperial. Kung bumuo siya ng isang mahusay na pakikipag-ugnay sa Iron Blood Religion, siya ay magiging isang kaaway ng pamilya Imperial na kasama si Empress Qin. Gayunpaman, kung inabot niya ang sulat at naayos ng pamilyang Imperial, nangangahulugan ito na siya ay magiging kalaban ng Iron Blood Religion. Hindi alintana kung alin ang pinili niya, si Zhao Feng ay magiging kaaway ng isa sa mga panig. Matapos gawin ang sandata, kaagad na humiling si Zhao Feng na umalis na. Ang pinakamahalagang gawain sa harap niya ngayon ay kung paano makatakas sa kasal na ito. Matapos palayasin si Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata, tinanong ni Taigan Master, Deputy Patrick, hindi ka ba nag-aalala na si Zhao Feng ay gagamitin ng pamilyang Imperial? Kapansin-pansin ang kapangyarihan ng kanyang bloodline line. Panipi. Kailangan mong tingnan ang lahat ng malalim. Kung pinilit ko siya ngayon, hindi siya magiging matapat. Dagdag pa, ipinanganak dito si Empress Qin. Gaano karami ang magiging relasyon niya sa isang tao mula sa labas ng Canopy Great Country? Panipi. Malalim ang kulay ng buhok na may kulay ng dugo. Sinasabi mo ba na si Zhao Feng at Empress Qin ay talagang walang koneksyon sa pagitan nila? Parang naintindihan ni Taigan Master. Hehe, isang nakakangiti-ngiti ang makikita sa mukha ng tao na may kulay ng buhok na may dugo, ang sagot ay ibubunyag sa lalong madaling panahon. Makikita natin kung tama ako o hindi sa oras na iyon. Panipi. Pagbalik sa lungsod, si Zhao Feng ay kaagad na pinatawag ng City Lord. May kalahating buwan pa lamang ang natitira hanggang sa kasal ni Zhao Feng at Liu Qingxin. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano mula ngayon. Tumutok lamang sa paghahanda para sa kasal. Panipi. Sinabi ng Flooding Lake City Lord. Sa panahong ito, ang balita tungkol sa kasal ni Zhao Feng at ng anak na babae ng City Lord ay kumalat sa buong lugar ng Flooding Lake. Ang City Lord Palace ay naghahanda na at ang buong Flooding Lake City ay napuno ng isang kapaligiran ng kagalakan. Si Zhao Feng ay naging mas pressier. Mas malapit ito sa araw ng kasal, mas kaunting pagkakataon na magtagumpay siya sa pagtakas. Ang lahat ng ito ay pinlano ng sunod-sunod ng City Lord, hindi niya binigyan si Zhao Feng ng daanan ng pag-atras. Kung ito ay ibang tao na nakaharap sa isang batang babae tulad ni Liu Qingxin, kahit na alam nila na ang kasal ay pinlano upang mapanatili siya, magiging handa sila. Pagkatapos nito, si Liu Qingxin ay walang bahid na kagandahan at para siyang isang diyosa. Ang kanyang talento, background, at iba pang mga aspeto ay lahat perpekto. Gayunpaman, walang balak si Zhao Feng na magpakasal. 16 pa lamang siya at nais na mag-focus lamang sa paglilinang. Wala siyang alam tungkol sa kalalakihan at kababaihan. Ang lahat ng ito ay pinlano ng City Lord at nakalaan, dahil ang maliit na pusa na nagnanakaw ay nakuha ang belo ni Liu Qingxin. Ngunit sa harap ng City Lord, sumang-ayon si Zhao Feng sa lahat. Kung naging manugang ka ng pamilyang Liu, huwag masyadong lumapit sa relasyong Iron Blood. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Hindi nagtagal na tanto ni Zhao Feng na si Empress Qin ay nagmula sa isang pamilya ng Liu ng sangay. Bilang siya ay hiwalay ng pamilya Imperial, sa isang tiyak na degree, ito ay kumakatawan sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Liu at ng pamilyang Imperial. Kung ang pamilya Liu at pamilya ng Imperial ay malapit na magkasama, pagkatapos ang Iron Blood Religion ay nasa kabilang panig. Matapos magpaalam sa City Lord, si Zhao Feng ay bumalik sa kanyang lugar at sinuri ang kanyang paligid gamit ang kanyang spiritual na mata. Sa pagkakataong ito, napuno ng solemness ang kanyang mukha. Mayroong isang dalubhasa sa True Spirit Realm ngayon. Dahil ang pagsasama ay malapit na at ang kanyang relasyon sa Iron Blood Religion, ang Flooding Lake City ay nagpadala ng dalubhasa sa True Spirit Realm upang protektahan si Zhao Feng. Sa pamamagitan ng dalubhasa ng True Spirit Realm dito nabantayan si Zhao Feng, ang paghihirap ng kanyang pagtakas ay tumaas ng malaki. Huminga ng malalim si Zhao Feng at nagsimulang ikalat ang kanyang pagtatanim. Dahil mayroong isang dalubhasa sa True Spirit Realm, hindi na kailangang itago ang kanyang lakas. Sa parehong gabi, siya ay nakabasag, hanggang sa ikapitong langit. Ang tagumpay sa oras na ito ay hindi kailangang pagsamahin dahil si Zhao Feng ay bumalik sa kanyang orihinal na paglilinang. Ang parehong paglilinang at pundasyon ay mas matatag kaysa dati. Tumango si Zhao Feng.
Bagaman siya ay nasa ikapitong langit dati, ang kanya ngayon ay mas malakas kaysa sa noong siya ay nasa Alliance Banquet. Matapos ang Alliance Banquet, si Zhao Feng ay pumasok sa Origin Core Runes at ang antas ng kanyang enerhiya sa kaisipan ay lumampas sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Bukod dito, nakumpleto na ang unang palapag ng Lightning Inheritance. Ang lahat ng kanyang mga katangian ay mas mahusay kaysa sa dati. Ang balita tungkol sa tagumpay ni Zhao Feng ay agad na umabot sa panig ng City Lord. Ang batang Panginoon ay nasira at sinabi na kailangan niyang pagsamahin ang kanyang paglilinang, kaya't inilagay ang maraming mga paghahanda para sa kasal. Sinabi ng isang lingkod, ang pagpunta sa isang bagong antas ay mabuti. Gawin ang iyong makakaya upang matanggal ang mga maliit na bagay para sa kanya. Panipid. Ang Flooding Lake City Lord ay may paghanga sa kanyang mukha. Una, ang pagpasok sa pagsasaka ay talagang kailangang pagsamahin. Pangalawa, ang bagong paglilinang ni Zhao Feng ay mas karapat-dapat na maging asawa ni Liu Qingxin. Isa pa, sabihin mo sa kanya na alisin ang eye patch bago ang kasal. Ang isang henyo na may kapangyarihan sa linya ng dugo ay higit sa karapat-dapat sa Liu Qingxin. Panipid. Sinabi ng City Lord at ang kanyang mga salita ay agad na dinala kay Zhao Feng. Mabuti, ang pagtakas sa oras na ito ay mga ngailangan ng kapangyarihan ng espiritual na mga mata ng Diyos. Dahan ba ang nagubad si Zhao Feng ng isang eye patch? Pagbalik mula sa Taigan Palace nakatanggap siya ng isang bagong eye patch. Ito ay malabo na pilak at kasing payat ng talam, marangal at maluho. Susunod. Gamit ang dahilan ng pagsasama-sama ng kanyang pundasyon, sinimulan ni Zhao Feng ang kanyang pagtakas. Bagaman hindi siya gaanong lumabas, palagi siyang nagpaplano. Papadalhan pa niya ang maliit na pusa na nagnanakaw upang gumawa ng mga bagay na hindi niya magawa. Ang laki ng maliit na nagnanakaw na pusa ay maliit at dalubhasa sa pagtatago upang madali itong makagawa ng mga bagay. Ang tanawin ng City Lord's Palace at Flooding Lake City ay lubos na pamilyar sa akin ngayon. Naisip ni Zhao Feng, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi siya natakot sa pagtubis ng 2 hanggang 3 magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang pinakamagulo na tao ay ang dalubhasa na kara-rating lamang na nasa True Spirit Realm. Ang pangalan ng taong ito ay si Liu Yuan, iba't ibang tao, at napabalitang pamangkin ng City Lord. Nagtatrabaho siya sa Qin Sword Palace ng matagal at ginagamit ang pangalan ng pagprotekta sa manugang ng City Lord upang manatili. Ang araw ng kasal ay gumapang malapit 5 hanggang 6 na araw lamang ang natitira. Sa araw na ito, ang mga paghahanda ni Zhao Feng ay nakumpleto at malapit nang lumabas ng pagsasama-sama. Ang unang ginawa ni Zhao Feng ay hindi hanapin si Liu Qingxin o batiin ang City Lord. Ang kanyang target ay ang dalubhasa sa True Spirit Realm. Liu Yuan, katatapos ko lang pagsamahin ang aking paglilinang at maraming mga katanungan tungkol sa martial arts. Umakyat si Zhao Feng sa dalubhasa sa True Spirit Realm. Tumanggo si Liu Yuan sa kanyang ulo. Dahil mas matanda, hindi siya tumanggi maraming mga junior ang hihiling ng mga payo mula sa kanya. Bukod dito, ang kabataan sa harap niya ay manugang ng City Lord at ang hinaharap na batang Panginoon ng Flooding Lake City. At the same time, naisip ni Liu Yuan, gagamitin ko ang pagkakataong ito upang subukan ang batang ito. Si Zhao Feng ay napalibutan ng mahiwagang belo at ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay isang bagay na kahit ang City Lord ay nag-usisa. Si Zhao Feng ay unang natagpuan si Liu Yuan upang magtanong tungkol sa ilang mga bagay tungkol sa paglilinang pagkatapos ay iminungkahi na mag-spar ng kaunti. Ang kanyang hangarin ay malinaw na subukan ng ekspertong ito. Si Liu Yuan ay maaaring maituring na isang kalahating alagad ng Qin Sword Palace. Ang Qin Sword Palace ay isa sa 3 mga sekta ng bansa at nagkaroon ng magandang ugnayan sa pamilya Liu at pamilya ng Imperial. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, karaniwang ginagamit nila ang chins, mga espada, pagsusulat ng mga brush, at mga flauta na lahat ay nagtataglay ng isang marangal na hangin. TLN, ang chin ay isang instrumento mula sa mga sinaunang panahon. Ang sandata ni Liu Yuan ay isang itim na brush sa pagsulat at nang siya ay magswang, ang Chi of True Spirit ay bubuo ng isang malaking aura. Ang espiritual na mata ni Zhao Feng ay binuksan at pinag-aralan ang paraan ng labanan ni Liu Yuan. Mahal, kaaya-aya, matikas. Ang pag-atake at depensa ay parehong average ngunit ang kanyang bilis at liksi ay tiyak na hindi mabagal. Panipi. Napansin ni Zhao Feng. Ang lakas na kasalukuyang ipinakita niya ay malapit sa karaniwang magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa Canopy Great Country na medyo malakas kaysa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa 13 countries. Dahil sa spiritual ay ng Diyos, nakapagpalit si Zhao Feng ng ilang mga galaw kay Liu Yuan. Siyempre, pinigilan ni Liu Yuan ang kanyang lakas sa halos 30% ng kanyang totoong lakas. Ang agwat sa pagitan ng True Spirit Realm at Ascended Realm ay masyadong malaki. Matapos ang sparring ng halos 1 oras, natapos na ni Zhao Feng ang pagsubok kay Liu Yuan at upang magpasalamat sa huli, hiniling niya na sanayin ang lumilipad na alaga ni Liu Yuan. Si Liu Yuan ay nais na tanggihan noong unang ngunit dahil sa katapatan at kalooban ni Zhao Feng na tumulong, pumayag siya. Narinig niya ang mga kasanayan sa pagtimang ng hayop ni Zhao Feng. Makalipas ang 2 oras, nakipagtulungan si Zhao Feng kasama ang maliit na pusa na nagnanakaw at inakit ang phosphorus-colored swallow ni Liu Yuan. Ang alaga ay tila naging matalino at mas malapit sa may-ari nito. Maraming salamat. Si Liu Yuan ay labis na natuwa ngunit hindi alam na mula sa simula ay pinlano si Zhao Feng laban sa kanya at nagtagumpay. Tagumpay. Nakipagpalitan ng tingin si Zhao Feng sa munting pas ang nagnanakaw bago bumalik. Lahat ay ayon sa plano. Kabanata 272 Kaguluhan. Ang buong Flooding Lake City ay napuno ng isang masayang kapaligiran dahil sa kasal. 3 araw lamang ang natitira hanggang sa ang kasal ng anak na babae ng City Lord at ang pulang sutla ay inilagay sa mga puno sa loob ng City Lord's Palace.
Sa oras na ito, hindi lamang ang plano ni Zhao Feng ay nararapat, ngunit ang pag-aayos ng kasal ay natapos din. Oras na, mas maraming tao, mas madali ito. Panipi. Lumabas si Zhao Feng palabas ng kanyang silid. Meow meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay nakaupo sa kanyang balikat at sinervi ang paligid gamit ang mga mata nitong mata habang nakikipag-usap ito sa ilang mga hayop sa malapit. Ang pangalawang Zhao Feng ay umalis, si Liu Yuan at ang apat na iba pa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay binundot siya, na hindi iniiwan ang 100 radius ng kanya. Sa ilalim ng normal na pangyayari, na may apat na nagtatanim na nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm na nagbabantay sa kanya, halos imposibleng makatakas si Zhao Feng. Bukod dito, mayroon ding Liu Yuan sa True Spirit Realm. Naglakad si Zhao Feng sa isang lokasyon kasama ang maraming tao at tumango siya, magsisimula na ang plano niya. Kapag nagsimula na ang plano, magkagulo ang City Lord Palace. Sa ngayon, Batang Panginoon, sinusubukan ng ginang ang kanyang damit. Pinapatawag ka ng City Lord. Panipi. Ang tagapangalaga ng City Lord Palace ay lumakad na may pulang mukha. Naninigas ang katawan ni Zhao Feng habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga kilos. Meow meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw sa kanyang balikat ay tila hindi nasiyahan. Oo naman. Tumango si Zhao Feng at inisip, ay mabuti, dapat kong bigyan ng paliwanag ang aking asawa sa hinaharap, o kahit isang liham. Inakay ng tagabantay ng bahay si Zhao Feng sa isang maliwanag na silid at maraming mga lingkod ang dumating upang magsipilyo. Hindi nagtagal ay inilagay na si Zhao Feng sa isang suit na nagpaliwanag sa mga mata ng mga katulong na malapit. Matangkad ang figure ni Zhao Feng at ang kanyang asher na buhok ay tulad ng purong jade, mas mabuti pa kaysa sa sutla. Parang bituin ang kanyang dalawang mata. Lalo na ang kanyang kaliwang mata, ito ay asher tulad ng isang kayamanan ngunit sa parehong oras, ito ay kasing malalim ng isang kailaliman. Si Zhao Feng ay nabalot ng isang kakatwang misteryosong aura at pagkatapos suot ang suit, napuno siya ng ilang init. Paglabas ng silid, nakita din ni Zhao Feng ang nakabihis na Liu Qingxin. Ang mga kilay ni Liu Qingxin ay tulad ng pagguhit, ang kanyang mga mata ay parang tubig. Sa oras na ito, ang kanyang belo ay tinanggal, na inilalantad ang kanyang walang kapantay na kagandahan at isang mahinahon na aura ang nagsiwalat ng kanyang kagandahan. Dahil sa pampaganda, ang mga pisngi ni Liu Qingxin ay bahagyang namula, na ipinamalas ang kagandahan ng isang batang babae. Hindi masama, hindi masama. Kaibig-ibig na asawa, magandang asawa. Panipi. Natawa ang City Lord sa kasiyahan. Si Liu Qingxin ay perpekto. Nahihirapan si Zhao Feng na makita ang mga kagandahan ng ganitong antas. Dahil naalis ang eye patch ni Zhao Feng, ipinakita ng kanyang bloodline ng mata ang kanyang misteryosong pagiging marangal. Sa Canopy Great Country, ang mga linya ng dugo ay hindi isang alamat. Ang Imperial at ang apat na pamilya lahat ay may mga linya ng dugo, ito ay isang tanda ng pagiging maharlika. Bukod dito, si Zhao Feng ay may isang bihirang bloodline ng mata. Sa makatuwid, ang Zhao Feng sa sandaling ito ay malamig, marangal, at mahiwaga. Naabot na niya ang pangarap na kapareha ng hindi mabilang na mga batang babae. Ang kanyang Diyos na espiritual na mata ay mayroong isang sinaunang aura at magdadala ng presyon saan man siya magpunta. Ang maliit na bilang ng mga taong may mga linya ng dugo na naruroon ay nakadama ng kanilang mga linya ng dugo na pakiramdam hindi mapalagay at nanginginig. Kasama rito si Liu Qingxin at ang Flooding Lake City Lord. Ang linya ng dugo ng bata na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Tiyak na maihahambing ito sa linya ng dugo ng Imperial kung hindi mas malakas. Bilang karagdagan, ito ay isang natatanging bloodline ng mata. Panipi. Mas tiningnan ng City Lord si Zhao Feng, lalo siyang nakaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang plano. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano ang kanyang manugang ay may isang marangal na linya ng dugo na may posibilidad na lumagpas sa pamilya ng Imperial, labis niyang ipinagmamalaki. Sa Canopy Great Country, ang mga pamilyang may linya ng dugo ay pipili ng mga kasosyo na mayroon ding mga linya ng dugo. Ang linya ng dugo ng mata na si Zhao Feng na kasalukuyang nagtataglay ay walang mga bahid na matatagpuan ng itaas na echelon ng pamilya Liu. Dagdag pa, ang kabataan na ito ay isang bihirang tamer din ng hayop. Si Liu Qingxin ay nakasuot ng pula at parang ang pinaka-perpektong asawa. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay umikot habang sinuri niya ang magiging asawa niya. Kinailangan niyang aminin na ang kabataan na ito ay umabot sa kanyang mga pamantayan para sa kanyang perpektong asawa sa bawat aspeto. Ang pangunahing punto ay na siya ang nakalaan sa buhay niya. Sinabi sa kanya ng kanyang master na gaano man kapangit at walang silbi ang takdang tao, kailangan niya itong tanggapin. Ngunit sa kabutihang palad, ang taong ito ay mahiwaga at mayroong isang matikas na bloodline. Siyempre, kung medyo nagmamalasakit siya, perpekto yon. Nais kong makipag-usap kay Kainer ng pribado. Ang hindi pangkaraniwang malambot na boses ni Zhao Feng ay tunog, na naging sanhi ng puso ni Qingxin na nasa isang daydream na umiling. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang master na dalubhasa sa Tao of Life. Ginawa siya ng kanyang master na palitan ang kanyang pangalan at magnakaw ng hinaharap, na nagbibigay sa kanya ng napakahusay na asawa. Sa pag-iisip dito, ang kanyang mga mata ay naging mas malambot at mas may pag-aalaga. Hahaha, pwede kayong mag-usap dalawa. Aalis na ako. Panipi. Ang Flooding Lake City Lord ay ngumiti at nawala, naiwan ang dalawa ng ilang personal space. Nais ni Zhao Feng na umalis ang City Lord dahil mas kapaki-pakinabang ito para sa kanyang plano. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaakit-akit na kagandahan na ang mga mata ay bahagyang puno ng tubig ay gumawa ng kanyang makatakas na plano na umiling sa kauna-unahang pagkakataon. Gayunpaman, ang pagpapasya at pagiging kalmado ni Zhao Feng ay hindi siya angkop para sa kasal. Ang utos ng kanyang master ay hindi pa nakukumpleto. Sa kaibuturan ng kanyang puso, si Zhao Feng ay may isa pang hangarin, na baguhin ang sitwasyon ng 13 bansa at maabot ang tuktok ng kontinente.
Sina Zhao Feng at Liu Qingxin ay magkatabi na pumasok sa silid. Sila lang dalawa ang naruroon. Ang pagmamalasakit ni Zhao Feng ay nakaramdam ng kasiyahan at pasasalamat kay Liu Qingxin sa kanyang master na pumanaw na. Fenger, may lihim akong sasabihin sa iyo. Misteryosong ngumiti si Liu Qingxin. Oh, tumingin sa kanya si Zhao Feng at si Liu Qingxin ay naglabas ng isang lumang gulong barya na tansu. Ito ay isang item ng aking master. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa aking magiging asawa. Panipi. Kinuha ni Zhao Feng ang barya. Miyaw miyaw. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay lumitaw at tiningnan ang barya ng masagana. Ang pangalan ko ay orihinal na Liu Qingxin Qinzin ngunit upang mabago ang aking kapalaran, binago ng master ang aking pangalan sa Qingxin Qinzin at sinabi sa akin na baguhin ang aking pangalan pabalik sa orihinal noong nahanap ko ang aking asawa. Matamis na sinabi ni Liu Qingxin. Liu Qingxin, Liu Qinzin, Liu Qingxin, Liu Qinzin. Pasiga na sinalita ni Zhao Feng ang dalawang salitang ito at halos magsimulang magmura. Ang Zin at Zin ay pareho ang binibigkas. Orihinal na nais niyang hanapin si Liu Qingxin, Liu Qinzin ngunit sa paanuman, pinilit siya ng Panginoon ni Liu Qingxin na baguhin ang kanyang pangalan upang mabago ang kanyang kapalaran. Fuck. Si Zhao Feng ay mayroong pagnanasa na sumabog ngunit biglang, nagbigay ng pakiramdam ang kanyang Diyos na espiritual na mata. Sinabi ng guro ng Liu Qingxin sa kanyang alagad na baguhin ang kanyang pangalan, kaya nakilala niya siya at naging asawa niya. Gaano karaming pagkakataon ito? Ito ang maliit na pusa na nagnanakaw na ang mga mata ay paikot-ikot sa pag-iisip at hindi mapigilan ni Zhao Feng na tumingin dito. Kinaway ng maliit na pas ang nagnanakaw ang mga paa nito patungo kay Zhao Feng. Ano? Napasama ako sa mga kalkulasyon niya. Panipi. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na may click ang kanyang dila. Umiling ang maliit na pusa na nagnanakaw pagkatapos ay tumanggo at winigiwing muli ang mga paa nito. Gayunpaman, marahil ito ay dahil ang nilalaman ng sinusubukan nitong sabihin ay masyadong komplikado o nakakaalam dahil hindi ito maintindihan ni Zhao Feng. Ngunit ang isa sa maliit na punto ng pusa na nagnanakaw ay naipahayag. Sumenyas ito kay Zhao Feng na kunin ang barya. Ito lamang ang patubos sa pagkawala nila sa nakaraang mga araw. Ano ang mali? Napansin ni Liu Qingxin na ang mukha ni Zhao Feng ay medyo hindi pangkaraniwan. Wala. Tahimik na kinuha ni Zhao Feng ang coin na hinayla si Liu Qingxin sa kanyang dibdib. Ang kailangan muna niyang gawin ay patatagin siya. Ang mukha ni Liu Qingxin ay kasing pula ng isang serese ngunit hindi siya lumaban. Tagumpay. Nang makita si Zhao Feng na kumukuha ng barya, ang maliit na pas ang nagnanakaw ay nagsimulang sumayaw ng nasa sabik. Si Liu Qingxin ay naramdaman na medyo nahihiya at marahang tinulak si Zhao Feng palayo. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng maliit na pusa na nagnanakaw ay mas matalino ito kaysa sa isang soro. Sa isang tagalabas na naruroon, paano siya makikipagtalik sa asawa? Qingxin, hindi ko pa rin natatapos ang aking mga tungkulin sa Canopy Great Country. Sa gayon, humihingi ako ng paumanhin para sa mga abala na dinala ko sa iyo sa nakaraan o sa hinaharap. Panipi. Malalim na sinabi ni Zhao Feng bago umalis. Inakala ni Liu Qingxin na si Zhao Feng ay humihingi ng paumanhin para sa dati niyang lamig, at hindi ito inisip ng iba. Matapos magpaalam kay Qingxin, hinubad ni Zhao Feng ang kanyang suit at lumabas ng kanyang silid. Maya-maya lang, dumating siya sa pasukan ng City Lord Palace. Ang lugar na ito ay napuno ng mga tao. Nagsimula na, nagbigay ng senadorya si Zhao Feng sa munting pas ang nagnanakaw. Agad, sa kailaliman ng espiritual na mata ng Diyos, isang asher na kailaliman ang nagsimulang umikot. Ang isang mahina na lakas ng kaisipan ay nagsama sa hangin. Miyaw-miyaw, kinawayan ng maliit na pusa na nagnanakaw ang mga paa nito at dahil maraming tao sa malapit, si Liu Yuan at ang apat na nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay hindi napansin ang anumang mali. Sa ngayon, Screech pagkatapos ng Screech, Dagandong pagkatapos ng Dagandong ay tunog mula sa palasyo ng City Lord. Ang mga alagang hayop ng City Lord Palace ay nawala ng kontrol. Ito ay lalo na para sa City Lord's Palace's Spiritual Precious Garden. Ang makapangyarihang mga lumilipad na hayop ay nagtulungan at sinira ang mga pintuang daan. Sa sandaling ito, ang apoy, hangin, kidlat ay tumama sa hangin. Ang mga kalapit na bahay ay gumuho at usok ang bumalot sa lahat. Ang mga lumilipad na hayop na ito ay pawang may kakilakilabot na lakas at kadalasan lahat ay masunurin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang karamihan sa kanila ay nawala ng kontrol. Sa maikling panahon lamang na ito, maraming mga lumilipad na hayop ang lumipad palabas sa radius ng City Lord Palace at dinala ang kaguluhan sa Flooding Lake City. Sa City Lord Palace, ang mga tagapaglingkod na may mas mababang paglilinang ay natulala at nagsimulang sumigaw sa sobrang takot. Ang City Lord Palace ay nasa gitna ng Flooding Lake City at laging mapayapa. Ang biglaang kaguluhan ay nagdulot ng takot sa maraming tao. Ang pinsala mula sa mga hayop na ito ay mahusay at sa sandaling lahat sila ay lumabas sa City Lord Palace, mahirap isipin kung anong uri ng kaguluhan ang magkakaroon. Mabilis na tipunin ang lahat ng mga tamers ng hayop upang makontrol ang mga bastard na ito. Ang mga pinakamataas na echelons ng City Lord Palace ay nagpadala ng isang kautusan. Sa sitwasyong ito, may pagpipilian lamang na pumatay ng mga hayop o mahiyain sila. Ang pagkawala mula sa dating ay masyadong malaki at kahit na ang mga eksperto sa True Spirit Realm ay maaaring puwersang pilitin sila, ang panganib ay masyadong malaki. Payagan mo ako. Sigaw ni Zhao Feng at may kumpiyansang hinabol ang isang lumilipad na hayop na lumipad palabas ng City Lord Palace. Alam ng kalapit na karamihan na siya ay isang hayop na tamer, kaya't sadya nilang binuksan ang isang landas para sa kanya. Kabanata 273, 20 breaths. Ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng bilang isang hayop na tamer ay perpekto para sa kasalukuyang sitwasyon at ang mga taong nanunood sa kanya ay hindi talaga hinala. Nakakasiguro kayo sa kaligtasan ng batang Panginoon. Kailangang kontrolin ni Liu Yuan ang sitwasyon.
Hindi mahalaga kung ano, bahagi pa rin siya ng pinakamataas na echelon ng pamilya Liu at hindi naririnig ang tungkol dito. Bukod dito, sa sandaling ito, ang nag-iisa lamang na magagamit ay ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Si Liu Yuan ay pinadalhan upang pigilan ang ilang mga baliw na lumilipad na hayop habang ang apat na madilim na figure ay tinabla si Zhao Feng. Ang plano ay mas matagumpay kaysa sa naisip ko. Sumulyap sa gulo sa loob ng City Lord Palace, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Dahil sa sitwasyong ito, mas mataas ang tsansa niyang makatakas. Ang galit ng mga hayop ay dinala niya at ng maliit na pas ang nagnanakaw. Si Zhao Feng at ang munting pas ang nagnanakaw ay nakipag-ugnay sa kanila ng maraming beses at gumagamit ng dayo pati na rin ang iba pang mga taktika, na kumbinsi nila sila na ipagkanulo ang kanilang mga may-ari. Karamihan sa gawain ay ginawa ng maliit na pusa na nagnanakaw. Bastard, huminto ka. Si Zhao Feng ay lumusot sa hangin at hinabol ang isang iskarlato na itim na higanteng agila. Ang haba ng pakpak ng agila ay 12 ng mga yarda ang haba at kapag na-flap ang mga pakpak nito, isang madilim na pulang daloy na kung saan ay sapat na mainit upang matuno ang metal ay kumakalat. Sa ilalim ng tulad ng ulol na sitwasyon, kahit na ang nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay mahihirapang kontrolin ito. Ang pagdating ng tao at agila ay nagdala ng kaguluhan sa iba. Hahabulin ito ni Zhao Feng at gagamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagtimang ng hayop, pinagsikapan niya ang iskarlato na itim na higanteng agila. Ang paggawa nito ay magpapababa ng mga hinala ng 4 sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi namamalayan, hinabol ni Zhao Feng ang agila palabas ng city wall. Lahat ng tao ay lilipat, magpapakilala ako sa bastardo na ito. Utos ni Zhao Feng. Nananatili sa Flooding Lake City ng halos kalahating taon, malinaw na kilala ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng, kaya't lahat ng mga gwardya ay palayo sa daan. Sa sandaling ito, ang higanteng agila ay tila kinokontrol. Masunurin. Si Zhao Feng ay unti-unting lumapit. Sa katotohanan, ang mga pagkilos ng iskarlato na itim na agila ay nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng. Ngayon na ang antas ng enerhiya sa kaisipan ni Zhao Feng ay mas malakas pa kaysa sa halos kalahating hakbang ng mga eksperto ng True Spirit Realm, ang pagkontrol sa isang hayop sa ikapitong langit ay napakadali. Ang mga kasanayan sa pagtimang ng hayop ng batang master ay talagang may kasanayan. Tumango ang 4 na madilim na figure sa city wall. Ang orihinal na mabaliw na ibon ngayon ay naging labis na masunurin. Gayunpaman, tulad ng paglapit ni Zhao Feng sa target, ang iskarlato na itim na higanteng agila ay biglang nagsiwalat ng isang mabangis na ilaw at nakascreech sa paglipad nito. Batang Panginoon, ang mga ekspresyon ng 4 na madilim na figure ay nagbago. Bastos, napakahirap, panipi. Tumawa si Zhao Feng at parabang nailabas ang kanyang pagiging mapagkumpetensya, ipinatawag ang Asher Sharp Swallow at hinabol ang iskarlato na itim na agila. Sa bilis ng Asher Sharp Swallow, agad na nakuha ni Zhao Feng ang kanyang target at nagsimulang lumipad palayo. Teka, ang 4 na madilim na figure ay nag-usap ang bawat isa at naramdaman na may mali. Ang kasanayan ni Zhao Feng ay higit pa sa sapat upang paamuin ng isang hayop na may parehong paglilinang. Young Master, huwag mo na itong habulin. Young Master, sinabi ng City Lord na hindi ka maaaring umalis sa Flooding Lake City. Panipi. Sumigaw ang 4 na madilim na figure ngunit hindi tumugon si Zhao Feng sa kanilang sigaw at lumipad palayo at hindi na binigyan ng pansin ng iskarlato na itim na agila. At saka, ang pulang-pulang higanteng agila ay tumalikod at sumingil patungo sa 4 na madilim na figure. Huwag mo siyang patakbuhin. Ang 4 na mga numero ay bulalas at sumabog ang kanilang chi ng kalahating hakbang na tunay na mga spirits. Shua. 4 na kulay abong mga numero ang lumipad patungo kay Zhao Feng at Paikot, natagpuan ang huli na ang bawat isa sa kanila ay mayroong isang pares ng mga kulay abong mga pakpak na umaabot mula sa kanilang mga likuran na may kakayahang suportahan ang paglipad at pagtago. Ito ay katulad ng kanyang Yin Shadow Cloak. Sa tulong ng mga kulay abong pakpak, ang bilis ng 4 na agad na tumaas at maaaring habulin ng Asher Sharp Swallow sa isang maikling panahon. Sa mga tuntunin ng pagtitiis, tiyak na hindi sila maihahambing sa Asher Sharp Swallow. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pagsabog, nasa parehong antas ang mga ito. Kinontrol ni Zhao Feng ang iskarlato na itim na agila ngunit agad itong hinati sa kalahati nang malapit ito sa 4. Agad na pinatay. Kung hindi dahil sa spiritual eye ng Diyos, hindi man makita ni Zhao Feng kung ano ang nagawa ng madilim na figure. Sobrang lakas. Ang kanilang chi na kalahating hakbang na True Spirit ay malamang na umabot sa 50% at lahat ay dalubhasa sa bilis at pagsubaybay. Panipi. Naging solemn ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng lakas, ang 4 na ito ay pawang mga piling tao at lahat ay dalubhasa sa pagsubaybay at patago. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, masarap kung makasama ni Zhao Feng ang dalawa sa kanila. Ngunit sa ngayon, mayroong 4. Ang pinakanakakagambalang katotohanan ay ang 4 na ito nang sabay-sabay na umatake mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga problema ay hindi tumigil dito. Limitado ang oras ni Zhao Feng. Sa pamamagitan lamang ng pagtigil sa kanya ng kaunting sandali, maraming mga eksperto ang makakarating at kahit na lumaki ang mga pakpak ni Zhao Feng ay hindi siya makakatakas. Maya-maya lang, ang 4 na madilim na figure ay bumuo ng isang bilog at nagsara kay Zhao Feng. Hindi nila pa ng ahas na saktan si Zhao Feng kaya maaari lamang magamit ang taktika na ito. Kung ito ay ibang tao, patay na sila. Young Master, dapat kang bumalik. Ito ang utos mula sa City Lord. Panipi. Ang pinuno ng mga madidilim na figure ay nagsabi ayon sa pagkakabanggit. Walang ekspresyon na inilagay ni Zhao Feng ang Asher Sharp Swallow at lumapag sa lupa. Ang 4 na madilim na figure ay nakatayo sa direksyon ng north, east, south, west at hindi gumawa ng anumang paggalaw ng pantal. Shua, ang Yin Shadow Cloak sa likuran ni Zhao Feng ay biglang pamitik at siya ay nawala.
Hindi nakikita. Ang mga ekspresyon ng apat ay bahagyang nagbago ngunit hindi sila nagpapanik at kumalat ang kanilang pandama. Ang isa sa kanila ay naglabas pa ng isang mabalahibong itim na aso upang amuyin ang amoy sa hangin. Lahat sila ay nagdadalubhasa sa stealth at kaya alam kung paano malutas ang problema. Gayunpaman, kahit anong pamamaraan o kasanayan ang ginamit nila, hindi nila mahanap ang posisyon ni Zhao Feng. Siguradong napapaligiran pa rin siya sa amin. Gaano man siya ka-stealthy, magkakaroon ng pagkukulang sa sandaling lumipat siya. Panipi. Ang ulo madilim na figure sinabi ng kumpiyansa. Q. Ang kidlat ay kumislap sa hangin habang ang isang figure ay sumilaw patungo sa isa sa mga numero. Ang ekspresyon ng madilim na nakasuot na tao ay nagbago habang ang isang numbing sensation ay ipinadala sa kanyang katawan at isang malaking palad ng kidlat ang tumama patungo sa kanyang balikat. Huwag mo nang isipin ito. Ang nangungunang madilim na nakarobe na figure ay hindi umatras at nagpadala ng isang madilim na kulay abong ilaw mula sa kanyang mga pakpak na sumalpok kasama si Zhao Feng. Boom! Sa ilalim ng palitan ang madilim na nakasuot na figure ay medyo nagngangalit habang may markang naiwan sa kanyang braso. Si Zhao Feng ay nagulat ng kaunti. Naisip niya na ang paglipat noon lamang ay maaaring makapinsala sa isa sa kanilang ngunit gaanong nasugatan ang kalaban. Ang apat ay nakaranas sa bawat aspeto. Batang Panginoon, huwag kang maglaban. Inatake din ng dalawa pa si Zhao Feng. Dagger, pakpak, paghagis ng mga knife, flauta. Ang bawat isa sa kanila ay gumamit ng magkakaibang sandata. Sa katotohanan, nagdadalubhasa sila sa mga sandatang ito at kapag magkasama, maaabot nila ang hindi kapani-paniwala na lakas. Ang flauta ay nagpapalabas ng pag-screeching ng mga lakas ng tunog ng kaisipan, na lumilikha ng mga ilusyon. Ang punyal ay ginamit para sa malapit na labanan samantalang ang pagkahagis ng kutsilyo para sa mahabang suporta. Batang Panginoon, hinihimok kita na sumuko. Noon kahit isang dalubhasa sa true human rank ay pinigilan namin. Panipi. May kumpiyansa na sinabi ng naguhulog na kutsilyo. Hehe, talaga. Hindi ako naniniwala. Panipi. Si Zhao Feng ay tumawa ng mahina at nagluwa ng isang alon ng mental na lakas na sanhi ng panginginig ng dugo ng apat na figure at halos nagluwa ng dugo ang pinakamalapit na tao. Q. Sa sandaling ito, sinuot ni Zhao Feng ang Yin Shadow Cloak at naging isang Asher Straight na kumikislap ng kidlat patungo sa mga gilid. Gayunpaman, ang mga madilim na nakasuot na figure ay mas mahirap kaysa sa inakala niya. Kasunod nito, ang taong may mga pakpak ay sumilay patungo kay Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng bilis, ang taong ito ay talagang ang pinakamabilis at katumbas ni Zhao Feng. Kasabay nito, sinalakay ng naguhulog na kutsilyo si Zhao Feng. Ang taong may hawak ng flauta ay nagpadala ng isang screeching shockwave patungo sa tainga ni Zhao Feng. Nakakaproblema. Naramdaman ni Zhao Feng na sumakit ang kanyang ulo. Ang apat na ito ay naging madali pa rin sa kanya o kung hindi man ay nasa isang desperadong sitwasyon na siya. Numero ng 4, bumalik ka at iulat na sinusubukan mong makatakas ng batang Panginoon. Umorder ang namumuno na may nagtatapo ng kutsilyo. Shua, ang figure na may flauta ay agad na tumakbo patungo sa direksyon ng Flooding Lake City. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Ang apat na ito ay pawang may karanasan at masasabi sa mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi gaanong nakaapekto sa Zhao Feng, kaya't binalik nila ang taong iyon. Ang natitirang tatlo na kinakailangan upang maiwasan ang pagtakas ni Zhao Feng. Tatakas lamang si Zhao Feng sa tatlong direksyon dahil ang huli ay babalik sa Flooding Lake City. Matalino, nakamamatay, nakakagambala. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na huminga ng malalim. Sa wakas ay napagtanto niya na kung hindi niya ilabas ang lahat, maiiwan talaga siya. Gamit ang punyal wielder, nagtatapo ng gumagamit ng kutsilyo, at may pakpak dito, mapapanood lamang ni Zhao Feng ang taong gumagamit ng flute na bumalik sa Flooding Lake City. Ang natitirang tatlo ay bumuo ng isang tatsulok at hindi humingi ng tagumpay. Ang kanilang hangarin ay pigilan lamang si Zhao Feng. 20 hininga na lang ang natira para sa akin. Kinakalkula ang espiritual na mata ni Zhao Feng. Sa 10 oras ng paghinga, ang flute person ay maaaring tumawag para sa unang alon ng tulong at sa natitirang 10 paghinga, darating ang mga eksperto sa malapit. Pagkalipas ng 20 hininga, Liu Yuan na nasa True Spirit Realm ay mahahanap na mayroong mali at magdala ng higit pang mga dalubhasa. Bukod dito, sa kalahati ng oras na kinakailangan ng tsaa upang mabuo, ang Flooding Lake City Lord ay makakatanggap ng balita tungkol sa pagtakas ni Zhao Feng. Dahil dito, si Zhao Feng ang maghabol sa buong Flooding Lake City kung pipigilan siya. Nangangahulugan nito na 20 hininga lamang ang magpapasya sa kapalaran ni Zhao Feng. Kabanata 274 Singsing ng Kidlat. Ang Diyos na espiritual na mata ni Zhao Feng ay sinuri ang sitwasyon. Gayunpaman, ang tatlong madilim na figure ay alam din ng lahat. Ang kanilang isa at tanging hangarin ay mas tall si Zhao Feng. Magsimula tayo, talunin ko kayong lahat sa 20 hininga. Ang asul na buhok ni Zhao Feng ay humihip nang ang kanyang Diyos na espiritual na mata ay naging butas. Weng alternasyon. Mahinang asher na dugo sa katawan ni Zhao Feng ay gumalaw at bumuo ng isang malabaso na tato, na nagbibigay ng isang hangin ng gilas at pagiging misteryoso. Matapos mailabas ang lakas ng bloodline, ang kilay ni Zhao Feng ay naging asher at ang kanyang aura ay tumaas ng malaki. Bulalas ni Zhao Feng habang nagpapadala siya ng isang alon ng lakas na pangkaisipan patungo sa trio. Sinaunang linya ng dugo. Ang mga ekspresyon ng trio ay nagbago ng gusto habang ikinalat nila ang kanilang true force sa maximum at tinatakan ang kanilang bibig, ilong, at tainga. Gayunpaman, kahit na may tumagas na dugo mula sa taong nasa harap. Nakikipaglaban sa tatlong mga nagtatanim sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nakakuha pa rin ng kalamangan. Huwag ka nang magpigil. Gamitin ang lahat ng aming lakas upang mastol siya. Panipi.
Ang parang kutsilyong itapon ng kutsilyo ay kumaway sa kanyang mga kamay at 12-dosenang paghagis ng mga kutsilyo ang naging ulan na hamarang sa mga ruta ng pagtakas ni Zhao Feng. At the same time, parehong mas mabilis ang pag-atake ng taong may pakpak at dagger wielder. Ang lakas ng trio ay umabot sa isang bagong antas. Ayon sa naunang karanasan, walang sino man sa ilalim ng True Spirit Realm na maaaring labanan hanggang sa 10 paghinga sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng trio. Kapag magkasama silang apat, kahit na ang mga normal na eksperto sa True Human rank ay mababara. Gayunpaman, ang kabataan sa harap nila ay may lakas ng dugo at pag-atake ng kidlat na maaaring palitan ng suntok sa tatlo sa True Spirit Realm. Kung mas nag-away ang trio, mas natigilan sila. Hindi mahalaga kung anong pamamaraan ang ginamit nila, ang lahat ay hinarang ni Zhao Feng. Sa paglabas ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo, maaaring durugan ni Zhao Feng ang isa sa kanila ng mag-isa. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang pagtutulungan ng trio ay perpekto, mahirap na kahit itigil si Zhao Feng sa 10 paghinga. Sure, ang kilusan ni Zhao Feng ay parang kidlat at ang kanyang spiritual eye ng Diyos ang nagkontrol sa sitwasyon ng perpekto, natunaw ang paglipat pagkatapos ay muling pag-atake. 10 paghinga pagkatapos, ang pagkasunog at madugong mga marka ay makikita sa tatlong mga figure. Masyadong kakaiba, lahat ng ating mga galaw ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Ito ang linya ng dugo ng mata ng batang Panginoon. Ang pinagsama nating tatlo ay hindi kahit natugma niya. Panipi. Itinago niya ang kanyang sarili ng napakalalim. Malamang na hindi iniisip ng City Lord. Panipi. Ang mga mukha ng tatlo ay puno ng dumbstruck. Sa bawat paghinga na dumaan, ang kalamangan ni Zhao Feng ay lalago at pipigilan sila. Natapos ng Lightning Inheritance ni Zhao Feng ang unang antas at ang kanyang kontrol at paggamit ng kidlat ay lumampas sa mga limitasyon ng Lightning Wind Palm. Pagkakasala, pagtatanggol, paggalaw, kasanayan. Ang bawat aksyon ni Zhao Feng ay naglalaman ng kidlat. Hindi pa ba kayo lilipat? Sumara si Zhao Feng na may isang nagyayelong ekspresyon. Pinipigilan niya ngayon dahil ayaw niyang patayin sila. Bagaman nais niyang makatakas, hindi niya nakita bilang mga kaaway ang Flooding Lake City Lord o Liu Qingxin. Kung sabagay, anuman ang plano ng City Lord, wala siyang masamang balak kay Zhao Feng. Bukod dito, sinubukan lamang ng mga taong ito na pigilan siya at huwag patayin. Nangangahulugan ito na ang magkabilang panig ay nagpipigil at ayaw na saktan ang buhay ng kabilang partido. Batang Panginoon, hinahangaan namin ang iyong lakas. Kahit na ang lahat ng Darkwing Force Shadows ay narito, hindi pa rin kami ang magiging tugma sa iyo. Panipi. Magalang na sinabi ng nangungunang tagapagtapon ng kutsilyo. Sa puntong ito ng oras, hinahangaan niya ang lakas ng labanan ni Zhao Feng. Ang Darkwing Force Shadows ay isang pangkat na nagdadalubhasa sa pagsubaybay at pagnanakaw, kasama ang mga pagpatay. Sa isang maikling haba ng 10 paghinga ay ginamit nila ang hindi mabilang na mga kasanayan at karaniwang mga magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na pumatay ng maraming beses. Gayunpaman, ang mata ni Zhao Feng ay tila makapangyarihan sa lahat at gumamit ng mabilis na paraan upang masira ang kanilang pagtutulungan. Kung talagang handa si Zhao Feng, maaari niyang pumatay kahit isa sa kanila. Batang Panginoon, alam namin na pinipigilan mo ngunit ang aming tungkulin ay pigilan ka, kahit na nangangahulugan ito ng aming kamatayan. Ang punyal wielder ay sinabi na may isang mapait na ngiti ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paglutas. Young Master, bakit mo kami pinipilit? Ang anak na babae ng hitsura ng City Lord ay perpekto, may talento siya at marangal na kapanganakan. Panipi. Nakumbinsi ang tatlong madilim na figure habang nakikipaglaban. Kung hindi gumana ang matitigas na hakbang, maaari lamang nilang subukan ang malambot na pamamaraan. Sa kabila, ang gumagamit ng flute mula sa Darkwing Force Shadows ay lumipad patungo sa City Wall. Sa City Wall, isang kabataan na may kulay lila na nakasuot ng sandata ang tumingin sa eksena at nagtataka na sinabi, ano ang nangyayari? Mukhang nag-aaway sila, Zhao Feng at ang Four Shadows. Panipi. Ang lilang nakabaluti na kabataan ay ang taong bumati kina Zhao Feng at Tio Liu at Komapini, Liu Yuan, isang henyo ng nakababatang henerasyon. Siya rin ang nagsabi kay Zhao Feng ng pakikipaglaban para sa asawa. Matapos maging manugang ni Zhao Feng ng City Lord, si Liu Yuan ay mainggit lamang at may inggit at maiyak. Bakit sasalakayin ng apat na anino si Zhao Feng? Hindi ba siya ang manugang ng City Lord? Panipi. Naisip ni Liu Yuan ngunit kahit anong pilit niyang iniisip, hindi niya akalain na tumatakbo si Zhao Feng mula sa kasal. Pagkatapos ng lahat, panaginip ng hindi mabilang na kalalakihan na magpakasal sa isang tao tulad ni Liu Qingxin. Ang manugang na lalaki ng City Lord ay nais na tumakas mula sa kasal. Tumulong kayong lahat, panipi. Kumuha ng token ang gumagamit ng flute. Ano? Gusto ni Zhao Feng na makatakas sa kasal. Panipi. Ang bibig ni Liu Yuan ay sapat na malaki upang lunukan ang isang mansanas. Para saan ka nga? Kailangan kong magulat sa City Lord. Panipi. Ang madilim na figure ay naging isang lumabo habang siya ay tumakbo sa loob ng Flooding Lake City. Mabilis. Mabilis. Pumunta ka upang tipunin ang mga elite at makuha ang manugang ng City Lord. Panipi. Noon lang nag-react si Liu Yuan. Sa sandaling ito, ang kanyang emosyon ay sobrang komplikado. Siya ang taong tinanggap si Zhao Feng sa Flooding Lake City at inirekomenda siyang dumalo sa laban. Ngayon ay siya rin ang makakahuli kay Zhao Feng. Nang tipunin ni Liu Yuan ang mga elite, 10 paghinga ang perpektong dumaan. 10 paghinga, 9 na paghinga, 8 paghinga. Ang suporta ay halos narito. Ang tatlong madidilim na mga figure na nakasuot kay Zhao Feng at ikinalat ang kanilang Chi of True Spirit. Mukhang isang presyo ang kailangang bayaran. Bahagyang napasinghap si Zhao Feng nang bigla siyang lumitaw sa gitna ng tatlo. Ang isang mahina na hadlang ng kidlat ay lumitaw na parang mga spider webs. Ang anumang pag-atake na lumapit ay masabog sa alikabok ng kidlat.
Ang pagtatanggol na ito ang dahilan kung bakit naharap ni Zhao Feng ang tatlo sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na may kumpiyansa. Nakakontrata ang spiritual eye ni Zhao Feng nang bigla niyang ibuka ang kanyang mga braso. Ang elementong langit ng liwanag nang biglang naging magulo. Sa instant na ito, ang pag-unawa sa pamana ng kidlat sa isip ni Zhao Feng ay umabot sa isang limitasyon. Ang katahimikan bago ang bagyo ay huminto sa paghinga ng tatlo. Hindi maganda. Gumagamit siya ng isang malakas na pamamaraan. Nadama ng tatlo na hirap itong huminga at ang hangin ay tila naglalaman ng isang namang sensation na kumalat sa gitna ng kanilang katawan. Singsing ng kidlat, inilahad ni Zhao Feng ang kanyang mga braso habang ang mga arko pagkatapos ng mga arko ng kidlat ay nabuo ang mga alon na kumalat sa bawat direksyon. Ang mga singsing ng kidlat ay umaabot sa buong himpapawid sa 20 yardang radius at ang lupa na malapit sa mga paa ni Zhao Feng ay agad na sinunog. Ang tatlong maitim na nakasuot na mga figure na nakapalibot sa kanya ay agad na nagsimulang umiling na parang mayroon silang seizure. Ang unang hininga, patuloy na nanginginig ang tatlo. Ang pangalawang hininga, ang pinakamalapit na maitim na nakasuot na figure ay nahulog sa lupa na may itim na mga paa. Ang pangatlong hininga, ang ikaapat na hininga. Ang iba pang dalawa ay nahulog sa lupa nang hindi mapigilan. Ang Ring of Lightning ay isang malawak na atake na maaaring manhid sa mga kaaway. Flop, flop, flop. Ang tatlong madilim na mga numero ng robe ay nakahiga sa lupa na may pagkabigla at pagkabigla. Kung hindi dahil ginamit nila lahat ang kanilang chi ng kalahating hakbang na True Spirit upang protektahan ang kanilang katawan, magiging tatlong itim na tumpok na uling na ulong ang tao. Hu alternasyon. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng at inilapag ang kanyang dalawang kamay habang kumawala ang singsing ng kidlat. Ang paggamit ng Ring of Lightning para sa maraming paghinga ay nagastos ng isang kapat ng tunay na puwersa ni Zhao Feng. Mula dito, makikita ng isang tao kung gaanong lakas ang kinakailangan upang magamit ang paglipat na ito. Batang Panginoon. Ang tatlong madilim na mga numero ng robe ay hindi man makapagsalita ng maayos. Sa sandaling ito, ang tatlong dalubhasa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm lahat ay nahiga sa lupa na may 30% lamang ng kanilang lakas na natitira, na hindi nagbabanta kay Zhao Feng. Walang pakialam na naglabas si Zhao Feng ng isang mahalagang True Yuan Pil upang mapunan ang kanyang lakas. Kasabay nito, tinawagan din niya ang Asher Sharp Swallow bago maghanda na umalis. Zhao Feng, hindi mo ba naisip na makatakas? Pinangunahan ni Liu Yuan ang 20 gwardya sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na una sa 100 pangkat sa likuran nila. Sa pagtingin sa tatlong maitim na nakasuot na figure, si Liu Yuan ay natigilan. Nasaksihan niya ang Ring of Lightning ni Zhao Feng at kung paano ito agad naging sanhi ng pagkawala ng kanilang lakas. Liu Yuan, huli ka na. Umiti si Zhao Feng at umakyat sa Asher Sharp Swallow. Hindi niya kailangang mag-alala kahit pa napapaligiran siya ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Dark Wings Force Shadows ay mahirap na makaya. Si Zhao Feng ay may kumpiyansa na itapon ang pangkat na ito sa kawalan. Zhao Feng, kung mayroon kang mga kasanayan, ipaglaban mo ako ng mag-isa. Si Liu Yuan ay umungal habang bumubulusok ang hangarin niya sa labanan. Nang makita ang lakas ni Zhao Feng ay napaso ang kanyang pagiging mapagkompetensya. Ang pagtakas ni Zhao Feng ay halatang magagalit sa City Lord at Liu na pamilya. Kung hinuhuli niya at binugbog siya, marahil ang magiging asawa ay siya. Hehe, ipaglaban ka mag-isa. Tumayo si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at sumulyap patungo kay Liu Yuan pati na rin ang grupong ito na may pagkutsa. Naglakas loob ka ba? Bumabalik ang bawat isa sa 20 yarda. Panipi. Sinubukan ni Liu Yuan na galitin si Zhao Feng at sinabi sa mga tao sa likod na huminto. Hindi mahalaga kung nais ni Zhao Feng na makipag-away o hindi. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan kahit na siya ay natalo, darating ang mga pampalakas. Bakit hindi? Tumayo si Zhao Feng na nakatalikod ang kanyang mga kamay at tiningnan ang pangkat ng daang mga humahabol. Bagaman marami sa kanyang true force ang nagastos, mayroon pa siyang enerhiya sa pag-iisip at ang pagtatapos sa grupong ito ay magiging mas mahirap. Hahaha, mag-aaway tayo ng patas. Si Liu Yuan ay labis na natuwa at umungol habang nag-charge kay Zhao Feng. Magpas siya sa laban sa isang paglipat. Hindi gumalaw si Zhao Feng at binuksan ang kanyang spiritual na mata. Ang isang Asher na kailaliman ay tila umiikot. Kabanata 275 gulat. Pagpas siya ang labanan sa isang paglipat. Malamig na ngumuso si Liu Yuan sa kanyang puso habang ang kanyang chi ng kalahating hakbang na tunay na espiritual ay bumuhos na parang lava mula sa kanyang katawan. Hindi siya naglakas loob na tumingin ng mahina kay Zhao Feng. Kung sa bagay, nasaksihan lang niya si Zhao Feng na natapos ang tatlo sa Dark Wings Force Shadows sa isang paglipat. Sa mga tuntunin ng lakas, nalampasan ni Liu Yuan ang alinman sa apat, ngunit makaramdam ng pilit na pagharap sa dalawa, at tiyak na talo laban sa tatlo. Gayunpaman, dapat pagod na si Zhao Feng pagkatapos ng ganoong laban. Dahil dito na nagkaroon ng kumpiyansa si Liu Yuan na hamanin si Zhao Feng. Ngunit, tinatalo ako sa isang paglipat. Ang mga mata ni Liu Yuan ay napuno ng lamig habang kumukulo ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit at isang pulang-pulang layer ng apoy ang bomb-alot sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at hindi gumalaw. Hindi siya gumagalaw. Si Liu Yuan at ang dalawa pa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm pati na rin ang pangkat sa likuran niya ay medyo naguluhan. Ang mukha ni Zhao Feng ay puno ng lamig at panunuya at ang kanyang mga kamay ay nasa likuran niya walang balak na kumilos siya. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Zhao Feng na ito ay masyadong mayabang. Sinusunog ni Liu Yuan ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit at maaaring agad na maibalik ang lahat ng kanyang lakas sa labanan hanggang sa walang katapusan na malapit sa True Spirit Realm. Kahit na ang Dark Wings Force Shadows ay hindi naglalakas loob na harapin siya. Panipi. Ang lahat ay nakatingin kay Zhao Feng. Ang huli ay hindi gumawa ng anumang mga galaw.
Casual lamang niyang ginamit ang kanyang spiritual na mata sa Diyos upang i-scan si Liu Yuan. Ang grupo sa likuran ay naramdaman na parang hinugot ang kanilang isipan at nahulog sila sa isang kailaliman nang makipag-ugnay sila sa mata ng mata. Ang mata ni Zhao Feng ay nakatingin kay Liu Yuan. Mahirap isipin ng pressure na kinakaharap ng huli. Alternasyon. Nanginginig ang puso ni Liu Yuan at ang kanyang kamalayan ay tinanggal ni Zhao Feng. Ang katawan ni Liu Yuan ay naninigas sa kalagitnaan ng kanyang pakikibaka. Isang hininga, dalawang hininga. Flop. Ang katawan ni Liu Yuan ay nahulog mula sa hangin at papunta sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nabasa ng malamig na pawis. Mapatla ang kanyang mukha at parang pagod na siya. Ikaw. Si Liu Yuan ay nakaluhod sa lupa sa takot at pagkabigla. Tila pagod na pagod siya kaya't mahimatay siya anumang oras. Natigilan ang mga humahabol sa likuran at ang dalawang pinuno ng bantay sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay huminga ng malamig. Isang sulyap lamang mula kay Zhao Feng ang agad na natalo kay Liu Yuan. Sa pangkat, si Liu Yuan ang pinakamalakas. Ang dalawang bantay ng ulo ay bahagyang mahina kaysa sa kanya. Ang kabataan na iyon ay nakatayo sa tuktok ng Asher Sharp Swallow na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang asul na buhok ay humihit sa hangin, mahiwaga at nakatula. Hindi ko inisip na tataas ang lakas ng aking kaisipan. Si Zhao Feng ay nagulat ng kaunti. Ang dimensyon sa loob ng kanyang kaliwang mata ay umabot ng 7 talampakan 7, parang umabot sa isang hangganan. Sa gitna ng kailaliman ng isang malabong asul na ilaw ay paminsan-minsang magpapitik at ang kanyang aura ay tatalon kapag nangyari iyon. Mula pa nang maunawaan niya ang origin core runes at ang pagkumpleto ng unang palapag mula sa kilat na mana, ang antas ng lakas ng kaisipan ni Zhao Feng ay tumaas at hindi mas mahina kaysa sa mga normal na magsasaka sa True Spirit Realm. Ginamit lamang niya ang Diyos na espiritual na mata upang lumikha ng isang ilusyon sa bilangguan, upang gaposan at pahirapan si Liu Yuan. Hindi nito ginasta ang lakas ng kaisipan ni Zhao Feng. Bukod dito, ang kanyang rate sa pagbawi ay mas mabilis kaysa dati. Kung iyan ang kaso, tumayo si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow habang paakyat siya pataas. Ang dalawang kalahating hakbang na eksperto ng True Spirit Realm at ang daang mga humahabol ay tumanggi na sumuko. Malamig na tinangay ni Zhao Feng ang mga headguard gamit ang kanyang spiritual eye. Flop. Ang dalawang kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nahulog mula sa hangin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Nabasa ang kanilang mga katawan sa malamig na pawis. Para bang mahuhulog ang kanilang mga buto. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay nagpaganda ng langit na wala na mata ni Lintong upang makagawa ng isang mas angkop na paglipat para sa espiritual na mata. Ang spiritual eye ng Diyos ay lumagpas sa linya ng dugo ni Lintong sa mga tuntunin ng talento at mapagkukunan ng enerhiya sa pag-iisip. Si Zhao Feng ay maaaring lumikha ng isang ilusyon na bilangguan na may pag-iisip at agad na pahirapan ang mga kalaban. Ang oras sa mundo ng mental na enerhiya ay naiiba mula sa katotohanan. Ang isang iglap ng isang mata sa katotohanan ay maaaring isang oras sa mundo ng enerhiya sa pag-iisip. Ang pagpapalabas sa antas ng enerhiya ng kaisipan ng mga kaaway sa antas na hindi na nila mapapanatili ang kanilang mga katawan. Ang lakas ng kaisipan ang pinagmulan ng buhay. Kahit na ang katawan ng isang tao o tunay na puwersa ay kasing lakas ng mga langit, sila ay isang pangkat lamang ng mga buto at laman ng masira ang kanilang kamalayan sa enerhiya sa kaisipan. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay sumulyap kay Liu Yuan at dalawang iba pang mga nagtatanim sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at agad silang tinalo. Zhao Feng. Si Liu Yuan ay napuno ng malamig na pawis at binalot ng sakit ang kanyang katawan. Tumayo si Zhao Feng na nakatalikod ang mga kamay habang nawala sa langit. Ang tatlong madilim na mga numero ng robe at si Liu Yuan at ang kumpanya ay pinapanood lamang na nawala si Zhao Feng. Si Liu Yuan ay napuno ng mga komplikadong damdamin habang ang kapitan ay nakatikip sa kanyang mga labi. Sa pag-iisip pabalik, binati niya ang kabataan sa Flooding Lake City. Ngunit ngayon, siya ang personal na nagpapadala kay Zhao Feng. Nangangahulugan nito na nasaksihan niya ang paglalakbay na ginawa ng kabataan sa Flooding Lake City. Lahat mula simula hanggang matapos. Hindi ko inisip na nagtago siya ng sobrang lakas. Diskarte sa lakas ng kaisipan. Hindi niya ito ginamit nung ipinaglaban niya tayo dati. Panipi. Ang tatlong ng dark robe figure ay napuno ng kapitan at dumbstruck. Siyempre, hindi angkop para kay Zhao Feng na gamitin ang taktika na ito laban sa kanila sapagkat ang pagtutulungan ng Dark Wings for Shadows ay perpekto at ang ilusyon na bilangguan na nilikha ni Zhao Feng ay nangangailangan ng isa upang pag-isiping mabuti. Si Zhao Feng ay kailangang ganap na magtuon sa isa hanggang dalawang paghinga. Bagaman maaari niyang agad na talunin ang isa sa kanila ng isang sulyap, ang iba ay may maraming mga pagkakataong makuha siya. Ito ang dahilan kung bakit nang humiling si Liu Yuan ng isang one-on-one fight, at isang patas na labanan, ang mukha ni Zhao Feng ay napuno ng panlibak. Nasa lupa, 100 mga humahabol ang nakatayo sa apoy na lupa. Walang sinuman sa ilalim ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ang maaaring makahabol kay Zhao Feng at kahit na gawin nila ito, hindi nila maaaring hadlangan ang pagtingin niya na yon. Ginawa namin ang aming makakaya. Ang mga nasa True Spirit Realm lamang ang makakatalo sa kanya. Panipi. Si Liu Yuan ay nahiga sa lupa na puno ng pagod. 12 ng mga hininga mamaya. Mula sa direksyon ng Flooding Lake City ay nagmula ang matinding tunog ng pag-flutter at lumitaw ang malakas na aura ng isang dalubhasang True Spirit Realm. True Spirit Realm. Si Liu Yuan at ang kumpanya ay labis na natuwa. Ilang paghinga pagkatapos, isang lalaking may scholar na bihis na may hawak na isang itim na brush sa pagsulat ang lumapag sa lupa. Anong nangyari? Saan nagpunta si Zhao Feng? Panipi. Tio Liu Yuan. TLN, ang Liu Yuan na ito ay ang True Spirit Realm na si Liu Yuan na binabantayan si Zhao Feng dati. Namumula ang mga mata ni Liu Yuan at halos maluha ang luha.
Ang taong ito sa True Spirit Realm ay si Liu Yuan at dahil sa kanyang paglilinaw kailangan niyang tumulong sa mga hayop. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali ay nawala na sa kanya ang figure ni Zhao Feng at agad na napunta upang hanapin ito at natagpuan ang reporter mula sa gitna ng Darkwing's Four Shadows. Madilim na mga pakpak na apat na mga anino. At kayong anim na kalahating hakbang na dalubhasa sa True Spirit Realm ng mga guards ng lungsod. Lahat nawala sa isang tao. Panipi. Ang mukha ni Liu Yuan True Spirit Realm ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ang kanyang paningin ay lumipat sa pinagsunugang lupa na kung saan ay isang kalaliman pa ring naninigarilyo. Ang pinsalang nagawa ay nakakatakot. Sa nasunog na lupa ay ang tatlong maitim na nakasuot na mga numero na manhid pa rin at nakakakuha muli ng kanilang tunay na puwersa. Si Liu Yuan True Spirit Realm ay hindi nakahanap ng anumang malubhang pinsala sa kanila, napagod lang sila. Siya lang mag-isa. Paano ito posible? Si Liu Yuan True Spirit Realm ay medyo natulala. Hindi siya makapaniwalang ang eksenang ito ay naiwan ng isang junior ng Seventh Sky. Kung sinabi ni Liu Yuan kalahating hakbang na True Spirit Realm, na sanhi ito ng isang magsasaka sa True Spirit Realm ay maniniwala siya dito ng walang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng 20 hanggang 30 paghinga, ang Darkwing's Four Shadows, Liu Yuan, at ang iba pang mga humahabol ay natalo. Kahit na ang mga magsasaka sa True Human Rank ay maaaring hindi napakabilis. Ito ay lalo na para sa Darkwing's Four Shadows. Ang kanilang pinagsamang lakas ay maaari ring itigil ang ilang mga magsasaka ng totoong tao sa ilang sandali. Ang nasabing isang malakas na forma sayon ay nawasak ng isang kabataan. Saang paraan nakatakas si Zhao Feng? Matapos malaman kung ano ang nangyari, si Liu Yuan, True Spirit Realm, ay naging isang puting sinag ng ilaw at nawala sa mga ulap. Ang mga nasa True Spirit Realm ay maaaring lumipad sa himpapawid ng kaunting oras sa hindi kapanipaniwala na bilis. Anumang susunod na mangyari ay walang kinalaman sa amin. Kailangan pa nating hilingin sa City Lord na parusahan tayo. Ang madilim na mga numero ng robe ay napuno ng Kapitan. Sa pagdaan ng panahon marami pang tao ang dumating. Mayroong kahit ilang mga pagkakataong lumalabas ang True Spirit Realm. Nang walang pagbubukod, lahat ng dumating ay nagulat sa eksena. Ang isang maliit na kabataan sa ikapitong langit ay may ganitong kapangyarihan. Ang manugang na lalaki ng City Lord ay makakatakas sa kasal. Isang biro, panipi. Matapos ang mga hayop ay nagpapatatag, isa pang alon ng talakayan ang tumaas sa Flooding Lake City at nakarating sa City Lord Palace. City Lord Palace. Ang Flooding Lake City Lord ay nakatayo na nakatalikod ang kanyang mga kamay. Sa harap niya ay isang nanginginig na madilim na nakarobe na figure. Takasan ang kasal. Naglakas loob siyang tumakbo. Panipi. Isang maliit na junior sa ikapitong langit ang nakatakas sa iyo. Ang orihinal na kalmadong mukha ng Flooding Lake City Lord ay nagyayelo ngayon. Bumulwak ang kanyang dibdib ng bawat paghinga at nagngangalit na apoy na nag-aalab sa loob niya. Ang kalapit na True Human Rank ay hindi man lang naglakas loob na huminga. Ang Flooding Lake City Lord ay isang katanyagan ng pamilyang Liu at kilala sa kanyang kahinahunan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nila ang City Lord na umabot sa isang antas kung saan hindi mapigilan ang kanyang galit. Pag-uulat sa City Lord, tinalo ni Zhao Feng ang tatlo sa Darkwing's Four Shadows. Pag-uulat sa City Lord, tinalo ni Zhao Feng si Liu Yuan at ang kumpanya na lahat ay umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at umalis sa kanyang Asher Sharp Swallow. Walang makakapigil sa kanya, panipi. Ang pag-uulat sa City Lord, si Sir Liu Yuan, True Spirit Realm, ay personal na umalis upang makuha si Zhao Feng. Ang mga balita pagkatapos ng balita ay naglakbay patungo sa City Lord Palace. Ang bawat piraso ng balita ay sanhi ng pagtaas ng galit ng City Lord. Ang pinagsamang Darkwing's Four Shadows ay natalo niya sa ulo. Si Liu Yuan at ang kumpanya ay hindi makatiis ng isang sulyap niya. Ang dagandong ng City Lord ay tumunog sa buong City Lord Palace. Sa sandaling ito ang mga ulap sa itaas ng City Lord Palace ay tila nanginginig, na parang nagpapakita ng walang katapusang galit ng Flooding Lake City Lord. Ipadala ang order pababa upang makuha si Zhao Feng. Isang galit na tinig ang umalangaw sa buong kalangitan. Tahimik na sinabi ng isang matanda ng True Mystic Rank, ang nag-iisang makakaabutan kay Zhao Feng ay si Liu Yuan True Spirit Realm. Tama yan, basta makahabol si Liu Yuan True Spirit Realm, hindi makakatakas si Zhao Feng. Marami ang naglagay ng kanilang pag-asa kay Liu Yuan True Spirit Realm. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, ang nasa True Spirit Realm lamang ang makitungo kay Zhao Feng. Ang kulay asher na kailaliman sa kanyang kaliwang mata ay lumabo. Ang paglikha ng mga kulungan sa ilusyon ng kaisipan kasama ng kanyang spiritual eye ng Diyos ay nagbuwis sa kanya ng malaki at ang lakas na ginamit sa pag-iisip ay maraming beses kaysa noong ginamit niya ito laban sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Bagaman si Zhao Feng ay may malaking mapagkukunan ng lakas sa pag-iisip, nakaramdam pa rin siya ng pagod. Ang pangunahing punto ay pinahirapan niya si Liu Yuan sa sukat ng lakas ng kaisipan sa loob ng isang buong 2 oras at hindi man lang pinahina ang kalaban sa kanilang hangganan. Ang aura ng True Spirit Realm ay damaloy sa hangin, ngunit hindi ito naging malakas tulad ng dati. Ang Chi of True Spirit na pumapalibot kay Liu Yuan ay nahulog. Sa hininga lamang, ang kanyang katawan ay nahulog, na lumilikha ng isang mas malaking agwat sa pagitan nila. Ang pag-iisip ng lakas na lakas ni Liu Yuan ay hamina at siya ay pagod. Sa ngayon, mayroon lamang siyang 70% ng kanyang buong lakas na natitira. Ang pagdaragdag sa distansya sa pagitan nila ay naging mas malaki at na halos masunog na niya ang kanyang Chi of True Spirit, wala na siyang natitirang lakas. Sina Liu Yuan at Zhao Feng ay nagkatinginan habang ang distansya sa pagitan nila ay lumawak. Sa isang mahabang labanan, ang pagkakaiba-iba sa pagkakaroon ng isang kabayo ay labis na halata.
Ang mga nasa True Lord rank lamang ang maaaring makipaglaban sa hangin ng mahabang panahon. Walang kahihiyang bata. Si Liu Yuan ay gumiling ang kanyang mga ngipin at may lason na hitsura ngunit sa kanyang mga mata, walang magawa. Mula pa noong araw sa City Lord Palace na kinalkula siya ni Zhao Feng para ngayon. Sa sandaling ito, nakatingin lang siya kay Zhao Feng na kalaunan ay naging isang itim na tuldok na nawala. Si Liu Yuan ay mahina at walang magawa. Nag-apoy ang dibdib niya sa galit. Ang isang magsasaka sa True Spirit Realm ay hinabol ang isang junior sa 7th Sky at nabigo. Kung hindi nahabol ni Liu Yuan, hindi ito magiging mahalaga. Gayunpaman, naabutan niya si Zhao Feng at nagpalitan ng galaw ngunit ang taong dahado ay siya. Naupo si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at pinalawak ang agwat sa 100 milya bago i-scan ang kanyang paligid gamit ang kanyang spiritual eye. Siguradong walang sumusunod sa kanya, inalis ni Zhao Feng ang Asher Sharp Swallow saka ginamit ang kanyang Yin Shadow Cloak upang mawala sa kakahuyan. Hanggat hindi alam ng mga nasa True Spirit Realm ang kanyang eksaktong posisyon, mahirap hanapin siya. Maaaring magamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Yin Shadow Cloak upang tunay na maitago ang kanyang sarili. Dahil sa kadahilanang ito na pinili ni Zhao Feng na labanan si Liu Yuan at huwag gamitin ang Yin Shadow Cloak upang magtago muna. Dahil wala siyang kabayo at lumipad ng malayo, si Liu Yuan ay gumastos ng maraming lakas at dahan-dahan siyang lumapag sa lupa. Sa kalahati ng oras na kinakailangan bago magawa ang tsaa. So, isang aura ng True Spirit Realm ang lumitaw mula sa likuran. Ang bagong dating ay isang taong nakabaluti sa itim na ang aura ay nasa True Human rank at mas malakas pa kaysa kay Liu Yuan. Ang huli ay kilala ang taong ito. Siya ang pinuno ng depensa ng Flooding Lake City. Sa sandaling ito nang harapin ni Liu Yuan ang isang tao ng parehong henerasyon at paglilinang, mayroon siyang pagkakasala at pagkatalo na nakasulat sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang itim na nakabaluti na pinuno ay nascan si Liu Yuan sa ibaba na may medyo nakatulalang ekspresyon. Ang huli ay mukhang labis na mahina at nagkalat ang mga damit. May burn mark pa sa mukha niya. Kapatid na Liu, saan napunta ang brat na yon? Nakilala mo ba ang ibang mga eksperto sa True Spirit Realm? Panipi. Ang itim na nakabaluti na pinuno ay may Soul M na pagpapahayag. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang isa pang magsasaka sa True Spirit Realm ang maaaring maging sanhi nito. Naintindihan niya ang lakas ni Liu Yuan nagsasaka siya sa Chain Sword Palace at dalubhasa sa paggalaw. Maaari pa niyang makitungo sa dalawang normal na True Human rank sa maikling panahon. Ang katanungang ito ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Liu Yuan at nagsalita siya ng may kapitan at pagkakasala, wala nang ibang mga magsasaka ng True Spirit Realm dito. Tumakas ang brat na yon. Panipi. Paano ito naging posible? Ang mga itim na nakabaluti na pinuno ng mga mata ay bukas na parang hindi siya naniniwala sa resulta na ito. So. Sa oras na ito, maraming mga tunog ng paglipad ang lumitaw. Ang ilan sa mga mas mabilis na paglipad na mga steeds ay dumating. Ang unang pangkat na dumating ay halos lahat sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang 7th Sky. Mayroon ding ibang tao sa True Spirit Realm. Labis silang nagulat nang makita nila ang kaluluwa ni Liu Yuan at magulong-gulo. Si Zhao Feng ay nagtungo sa direksyong iyon, ngunit mahirap sabihin kung aling direksyon siya pupunta. Si Liu Yuan ay tila ayaw na pag-usapan ang tungkol sa mga detalye at itinuro lamang sa aling paraan ang pagtakbo ni Zhao Feng. Sa totoo lang, wala nang masyadong pag-asa si Liu Yuan na mahuli na si Zhao Feng. Ang Canopy Great Country ay napakalaking. Ang Flooding Lake area lamang ang laki ng Cloud Country. Gaano man katahimik si Zhao Feng, hindi siya tatakbo sa isang tuwid na kurso at hindi magbabago ng direksyon. Baha sa lungsod ng Lawa, palasyo ng Lord. Ang balita tungkol kay Zhao Feng ay naglakbay sa City Lord. Ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at 7th Sky na hinahabol ang Zhao Feng na bilang na higit sa 100, at ang iba pa sa iba't ibang antas ng paglilinang ay higit sa 1,000. Isang kabuuan ng 5 sa True Spirit Realm ay hinahabol din siya. Isang tanod ng lungsod sinabi ng pinuno. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo, nais ko lang ang mga resulta. Ang boses ng City Lord ay malamig at utos. Ang galit na naitala niya ngayon ay lumampas sa nakaraang dekada at sinira ang kanyang pang-iskolar na imahe. Ang halos garantisadong manugang ay nagdulot ng kaguluhan sa Flooding Lake City at maraming mga dalubhasa ang ipinadala, ngunit hindi pa rin nila nahuli ang target. Hindi lamang iyon, lahat ng nakahabol kay Zhao Feng ay natalo. Si Liu Yuan ang kauna-unahang taong True Spirit Realm na nakahabol kay Zhao Feng. Ang tagumpay ay nakasalalay sa kanya. Isang matanda ng True Mystic rank na katabi ng City Lord ang nagsabi. Napakataas ng kanyang edad at posisyon. Tumango din ang mga kalapit na tao. Kung si Liu Yuan ay ang pinakamabilis na nagtaguyod ng True Human rank na nabigong abutin si Zhao Feng, kung gayon anuman ang iba pang mga pamamaraan na mayroon sila, mahirap mahuli si Zhao Feng. Bagaman ang pagganap ni Liu Yuan pagkatapos bumalik mula sa Chain Sword Palace ay hindi natitirang, hindi niya ako binaygo. Mahinang tumango ang City Lord. Ang taong may pinakamalaking pag-asa ngayon ay si Liu Yuan. Shua, isang multo na figure ang sumilaw sa harap ng Flooding Lake City Lord. Pag-uulat sa City Lord, nabigo si Liu Yuan na makuha si Zhao Feng. Sinabi ng figure, nabigo. Ang mga puso ng City Lord at ang kumpanya ay nanginginig at isang aura ng True Spirit Realm na tumaas. Paano hindi maaabutan ni Liu Yuan si Zhao Feng sa kanyang bilis? Ang ekspresyon ng nakatatanda sa True Mystic rank ay bahagyang nagbago. Ayon sa balita ay naabutan ni Liu Yuan si Zhao Feng, ngunit ang kwento ay sinabi. Alam ang nangyari, natigilan ang mga taong naruroon. Paano ito posible? Maliban kung may panghihimasok ng iba pang nagtatanim ng True Spirit Realm. Ang bawat isa ay umiling na hindi makapaniwala, ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tunog, narito si Liu Yuan upang humingi ng paumanhin para sa kanyang maling gawain. Isang gusot na figure ang lumipad. Liu Yuan.
Nagsimulang magtanong ang lahat nang makita siya. Ang mukha ni Liu Yuan ay puno ng pagkakasala at kapaitan habang pinag-uusapan ang nangyari. Alam na sinimulan na ni Zhao Feng ang paggawa ng kanyang mga plano mula maraming araw na ang nakakaraan upang makalkula ang lumilipad na kabayo ni Liu Yuan, lahat ay nakaramdam ng isang malamig na ginaw. Nakakatakot ang pagpaplano at mga kalkulasyon ng kabataan. Lahat sila ay hindi mapigil ang huminga ng malamig nang marinig ang laban. Mukhang minaliit pa rin natin ang lakas ng bloodline ng mata ng bata. Kahit na ang mga normal na true human ranks ay hindi lubos na mapaglabanan ang kanyang mga kasanayan sa enerhiya sa pag-iisip. Panipi. Ang matanda ng True Mystic Realm ay may soul emna na pagpapahayag. Zhao Feng. Ang Zhao Feng na iyon ay tumakbo palayo sa mga eyelid ng hindi mabilang na mga dalubhasa ng aking Flooding Lake City. Panipi. Ang galit ng Flooding Lake City Lord ay umabot sa isang limitasyon. Puno ng hangin ang rurok ng True Mystic Rank at naging sanhi ng paggulo ng Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Ang buong Flooding Lake City ay tila nababalutan ng isang madilim na ulap. Nararamdaman ng lahat na parang hindi makahinga. Kahit na ang mga pag-iral sa True Spirit Realm ay nadama ang kanilang puso ay umalog. Ang matanda lamang sa True Mystic Realm ang naglakas loob na pag-usapan, Jiushun, huwag kang magalit ng labis. Ikaw ang taong may pinakamataas na potensyal sa Flooding Lake Liu na pamilya at umabot sa hangganan ng True Mystic Rank sa ilalim ng 100 taon. Nakalikha mo rin ang manual na Flaming Heavenly Burning Manual sa rurok na ikawalong antas. Hanggat lumalakad ka pa sa kalahating hakbang, maaari mong itulak ang Flooding Lake Liu na pamilya sa isang bagong panahon. Oo, pang-anim na tiyo. Medyo kumalma ang Flooding Lake City Lord. Gayunpaman, sa puntong ito lamang ng oras, pag-uulat sa City Lord na wala ang batang may bahay. Hindi na siya natagpuan sa City Lord Palace. Panipi. Ang balitang ito ay nagpagpag at sumumpa sa puso ng bawat isa sa kanilang mga puso muli. Ang pansin ng Flooding Lake City ay nakatuon lamang kay Zhao Feng ngayon. Walang inaasahan na mawala si Liu Qingzhen ngayon din. Maliwanag, ang direksyon ng kung saan patungo ang batang may bahay ay katulad ni Zhao Feng. Hindi ito kailangang tanungin. Si Liu Qingzhen ay hinabol ang kanyang hinaharap na asawa. Zhao Feng. Zhao Feng. Sinisira mo ang pangalan ng Flooding Lake Liu na pamilya. Ang bahagyang kalmadong galit ng Flooding Lake City Lord ay muling sumabog. Agarang nagsimulang tumalo ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang mga ulap ay naging isang malabong pulang kulay at ang buong City Lord Palace ay tila nababalutan ng lava. Ang kalapit na mga nagtatanim ng True Human Rank pati na rin si Liu Yuan at ang kumpanya ay hindi man lamang tumayo ng matatag. Boom alternasyon. Tila naging mapulang-pula ang hangin. Ang galit na linya ng dugo ng Flooding Lake City Lord at lakas ng True Spirit Realm ay umabot sa isang pansamantalang nasusunog na estado habang ang kanyang mga mata ay namula sa isang kulay pilak na pula. Ang mga pulang pilak na mata ay tila naglalaman ng isang pulang apoy upang mabaril sa langit. Ang Chi of True Spirit of the City Lord ay umabot sa ibang antas at ang iba pang mga nagsasaka ng True Spirit Realm na naroon ay may isang pagganyak na yumuko. Sa sandaling ito, ang Flooding Lake City Lord ay tila tumayo sa tuktok ng mga ulap, sinusuri ang lupa sa ibaba. Malaki. True Lord Rank. Panipi. Ang aming pamilya sa Flooding Lake Liu sa wakas ay nakagawa ng isang True Lord Rank na magsasaka. Ang matanda ng True Mystic Rank ay hindi mapigil ang umiyak nang maramdaman ang aura ng City Lord. Binabati kita ng City Lord na lumusot sa True Lord Rank. Ang tunay na Lord Ranks ay nag-uutos sa isang panig at ngayon ang Flooding Lake Liu na pamilya ay magiging isang malakas na pamilya na kahit ang Imperial Family, 3 sects at 4 na pamilya ay kailangang mag-ingat sa. Labis na nasasabik ang mga dalubhasa sa loob ng City Lord Palace. Sa sandaling umakyat ang isang sa True Lord Rank, ang tunay na mga magsasaka ng True Spirit Realm na nasa 1,000 milyang radius ay may naramdaman. Ang isa pang tao ay napunta sa True Lord Rank sa Canopy Great Country. Ang bawat True Lord Rank ay maaaring magbago ng sitwasyon ng bansa. 3,000 milya ang layo. Isang madugong dragon, espada at talim na sagisag na sedan ang lumulutang na hudyat, bitbit ng 4 na True Human Ranks. Isa pang totoong Lord. Ang swerte ng pamilya Liu ay napakahusay. Bahagyang bumuntong hininga ang kulay ng buhok sa dugo na si Timo at nakapikit. Kabanata 278 Taya. Sa isang ligaw na gubat. Shua, ang mahinang figure ni Zhao Feng ay lumitaw. Ang aura na ito, nanigas ang mukha ni Zhao Feng nang maramdaman ng kanyang Diyos na espiritual na mata ang isang aura. The Flooding Lake City Lord. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Sa ngayon, siya ay hindi bababa sa 1,000 milya ang layo mula sa Flooding Lake City, ngunit nakakuha pa rin siya ng isang wika ng aura ng City Lord. Ang aura na ito ay isinama sa Heaven Earth Fire Yuan Chi. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap habang iniisip ang isang nakakatakot na posibilidad. Malinaw na, ang City Lord ay lumusot sa True Lord Rank o nasa True Rank na siya at itinago ang antas ng paglilinang niya dati. Ang resulta na ito ay halatang kakilakilabot para kay Zhao Feng. Malinaw na alam niya kung magkano ang kapangyarihan ng isang tunay na Panginoon. Sa 8 pinakamalakas na puwersa sa dakilang bansa, ang bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa isang tunay na tagapag-alaga ng Panginoon sapagkat gaano man karami ang mga nagtatanim sa Ascended Realm at normal na True Spirit Realm doon, hindi ito sapat upang mangibabaw. Ayon sa mga sinaunang talaan, ang isang paksayon ay dapat magkaroon ng isang nagtatanim ng True Lord Rank upang maabot ang markang kalahating bituin. Bagaman hindi alam ni Zhao Feng kung ang pamilya Flooding Lake Liu ay may hahambing sa isang kalahating bituin na pangkat, sigurado siya na ang 13 lahi ay tiyak na hindi. Sa kabuuan, ang kapangyarihan at katanyagan ng Flooding Lake City Lord ay tumaas at lumikha ito ng isang malaking pagtutol patungo sa pagtakas ni Zhao Feng. Ang Flooding Lake City Lord na iyon ay labis na nagkakalkula at maaaring gamitin ang kanyang totoong antas ng paglilinang ng Panginoon upang subukan at hanapin ako.
Bagaman ang Canopy Great Country ay napakalubha at ang mga puwersa ay komplikado, ang kanyang kapangyarihan ay maaari pa ring makaapekto sa anumang malapit sa flooding lake area. Panipi. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap. Sa kasalukuyang sitwasyon, dapat niyang iwanan ang flooding lake area. Shua, si Zhao Feng ay nagpatuloy sa pagbaba ng mga puno at ginamit ang Yin Shadow Cloak upang maitago ang kanyang sarili habang naglalakbay siya patungo sa kapital ng Canopy Great Country. Ang kapital ay isa sa pinakapopular na lungsod ng bansa at nanatili sa Flooding Lake City sa loob ng kalahating taon. Malinaw na mayroon siyang isang mapa ng Canopy Great Country na kinopya sa kanyang isipan. Paminsan-minsan ay bubuksan ni Zhao Feng ang kanyang spiritual na mata sa Diyos at i-scan ang tanawin at ihambing ito sa mapa sa kanyang isipan. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang maraming araw. Sinubukan ni Zhao Feng na gamitin ang Asher Sharp Swallow ng mas mababa hanggat maaari, sapagkat ito ay masyadong nakakaakit sa langit. Ang Canopy Great Country ay walang maihahambing sa 13 bansa. Dito, isinagawa ang martial arts saan man at lumilipad paminsan-minsan ang mga lumilipad na steeds. Sa araw na ito, lumapag si Zhao Feng sa harap ng isang maliit na pond. Ano ang nangyayari? Ang mata ko. Ang espiritual na mata ni Zhao Feng ay nakaramdam ng pagod at mas maramdaman kapag ginamit niya ito. Ang kakatwa ay nalaman ni Zhao Feng na puno ang kanyang pinagkukunang enerhiya sa kaisipan. Kahit na laban ni Zhao Feng kay Liu Yuan ilang araw na ang nakakalipas, hindi ito halata. Ang pond ay lubos na kalmado at ito ay tulad ng isang salamin. Tumayo si Zhao Feng sa harap ng pond at tinignan ang kanyang buhok. Di nagtagal, nalaman ni Zhao Feng na halos ikasampu ng kanyang Asher na buhok ay naging malabo na asul na yelo. Ang kulay ng kanyang buhok ay nagbabago noong nakaraang mga araw. Bukod dito, ang Asher na mata ay paminsan-minsang kumikislap sa isang malamig, nagyayelong aura. Sa tuwing lalabas ang aura, ang kapangyarihan ng Diyos na espiritual na mata ni Zhao Feng ay tataas sa loob ng maikling panahon. Dahil dito nagawa ni Zhao Feng na hilahin ang kamalayan ng enerhiya sa kaisipan ni Liu Yuan sa isang ilusyon o kung hindi ang magagawa lamang niya ay tumakbo. Gayunpaman, sa ngayon kahit na ginamit ng normal ni Zhao Feng ang kanyang Diyos na espiritual na mata, pakiramdam niya ay pagod na siya. Meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay biglang lumitaw sa balikat niya at kumuha ng 2 barya na kinaway niya patungo kay Zhao Feng. Ang isa sa mga barya na ito ay nagmula sa palasyo ng Floating Crest, samantalang ang iba ay nagmula kay Liu Qingxin. Ang coin ng Floating Crest Palace ay mas bago, samantalang ang isa ni Liu Qingxin ay medyo kalaw-angin. Sinasabi mo na may nahabol. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Feng. Tumango ang maliit na pusa na nagnanakaw sa ulo nito at itinapon sa hangin ang 2 barya gamit ang dings. Ito ba ay isang pagpapala o panganib? Isinumpo ni Zhao Feng sa kanyang puso. Ang ruta na tinahak niya ay labis na itinago. Paano nahuli ang isang tao? Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tila may naramdaman sa isang bagay habang ang isa sa coin ay nagpunta sa Weng Alternasyon, at sa susunod na instant, nagtago ito sa loob ng spiritual pet bag. So, ang tunog ng paglipad ay lumitaw at kasama nito ang isang malakas na aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm. Pamilyar na pamilyar ang aura na ito. Hindi maganda. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Yin Shadow Cloak at nagtago sa mga gilid ng pond. Makalipas ang ilang paghinga, isang figure na nakaputi na parang anghel mula sa isang pagpipinta ang lumapag. Ang tao ay si Liu Qingxin. Hindi alam ni Zhao Feng kung ito ay isang pagkakataon o hindi, ngunit si Liu Qingxin ay lumapag sa tabi mismo niya at napasinghap habang nakatingin sa pond. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw pa kaysa sa pond at kalmado. Paano mo nahabol? Nagsiwalat si Zhao Feng. Malinaw na hindi niya inisip na si Liu Qingxin ay darating sa tabi mismo niya nang hindi sinasadya. Bagaman mababa ang EQ ni Zhao Feng, hindi ibig sabihin na ang IQ niya ay. Si Liu Qingxin ay tila may sama ng loob, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang galit o galit. Iniwan ako ng aking master ng 2 bagay bago siya namatay at sinabi sa akin na maaari nitong magpasya ang aking hinaharap at kasal. Umiti siya ng mapanuya at nagsiwalat ng isa pang giwang lumang barya. Ang matandang barya na ito ay halos kapareho ng sa isang maliit na pusa na nagnanakaw. Hindi nakapagtataka, ang nag-iisang problema na maiisip ni Zhao Feng ay ang barya na kinuha ng munting pasaang nagnanakaw. Sa ugali ng maliit na nagnanakaw na pusa, ang mga bagay na kinuha nito ay hindi ibabalik. Nagresulta ito sa halos mapanganib na si Zhao Feng. Kung si Liu Qingxin ay hindi dumating mag-isa at nagdala ng ilang mga dalubhasa ng True Spirit Realm kasama niya. Nang pag-isipan ni Zhao Feng dito, siya ay pawis ng malamig at tumingin sa likod ng kanyang Diyos na espiritual na mata ngunit hindi nakakita ng anumang mga palatandaan ng iba. Huwag mag-alala, malulutas namin ang mga bagay sa pagitan namin. Sinisiyasat ng malilinaw na mga mata ni Liu Qingxin ang kabataan sa harap niya. Halos mag-asawa na sila noon. Malutas mo. Paano? Panipi. Naramdaman ni Zhao Feng na medyo hindi mapalagay at nagkonsensya mula sa pagtingin sa kanya. May sasabihin ako sa iyo bago natin malutas ang aming problema. Umiti si Liu Qingxin. Sa sandaling ito, ang kanyang kagandahan ay bahagyang nasilaw kay Zhao Feng. Huhugasan ko ang mukha ko at makikinig. Hanggang ngayon lamang nalaman ni Zhao Feng na wala siyang masyadong alam tungkol sa kanyang fiancé. Noong unang panahon, ang isang dalubhasa ay kumuha ng 3 mga babaeng alagad at hinayaan silang 3 na pumili ng mana. Bagaman ang 3 ay pawang may talento, maiintindihan lamang nila ang isa sa mga mana. Nagsalita si Liu Qingxin. Tahimik na nakinig si Zhao Feng at sobrang kalmado. Ang unang alagad ay matalino at pinili ang daw ng buhay, ang pangalawang disipulo ay isang kagandahang pumili ng daw ng charm at ang pangatlong disipulo ay hindi nais na lumaban kaya't pinili niya ang daw ng aliwan. Mahinang ngumiti si Liu Qingxin nang makausap niya rito. Mukhang natanggap mo ang mana ng unang alagad. Si Zhao Feng ay interesado sa kwento.
Ang guru ng Liu Qingxin ay talagang hindi simple, ginawa niyang baguhin ni Liu Qingxin ang kanyang kapalaran at mula sa pananaw ng maliit na nagnanakaw na pusa, ay halos magkasundo laban sa kanya. Ang unang alagad ay ang aking guru na namatay na. Ang pangatlong disipulo ay ang aking ina na pinaglaruan laban at pinatay ng pangalawang alagad. Sinabi ni Liu Qingxin. Huminto si Zhao Feng. Ang una at pangatlong alagad ay namatay, naiwan lamang ang pangalawang disipulo na nagdadalubhasa sa daw ng charm. Nangangahulugan ba ito na ang alagad na pumili ng daw ng charm ay mas angkop para mabuhay? Tapos na ang kwento. Malutas natin ang problema sa pagitan natin ngayon. Panipi. Ang mga mata ni Liu Qingxin ay nakatuon kay Zhao Feng at nagsimula siyang ngumiti. Gumapang ang mga buhok ni Zhao Feng. Nangangahulugan ba ito na nais pa rin pilitin ni Liu Qingxin ang kasal? Huwag kang mag-alala, wala ako rito upang pilitin ang kasal. Liu Qingxin nagbuntong hininga, ang bagay ay ang iyong pagtakas ay umalis sa likod ng isang malaking kahihiyan para sa Floodang Lake Liu pamilya. Si Zhao Feng ay nanatiling tahimik at naisip, kung hindi dahil sa iyong ama, magkakaroon ba ng ganitong resulta? Gayon din, ang aking pangalan at reputasyon ay nabahiran ngayon dahil sa iyong pagtakas. Narinig hanggang dito, bahagyang umiling ang puso ni Zhao Feng. Ang kanyang plano ay mula sa kanyang pananaw. Ang mga kilos ni Zhao Feng ay kapareho ng pagsasabi na ayaw niya sa babaeng ito. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, siya ay puno ng pagkakasala at nais na gantihan siya kahit papaano. Isa, bumalik sa Floodang Lake City at humingi ng parusa sa aking ama at pamilya Liu. Mula noon, hindi na magkakaroon ng relasyon ang dalawa. Kalmadong sinabi ni Liu Qingxin. At ang pangalawang pagpipilian, naisip ni Zhao Feng na kung siya ay bumalik, papatayin siya sa isang sapal. Sino ang maaaring magalit ng City Lord, na ngayon ay nasa True Lord rank? Dalawa, bumalik at ipagpatuloy ang aming pagsasama. Ang mukha ni Liu Qingxin ay medyo namula. Halos himitayon si Zhao Feng. Sinabi niya na hindi niya pipilitin ang kasal ngunit ito nga, hindi ba? Ano ang desisyon mo? Tanong ni Liu Qingxin. Ako, pinili kong patuloy na tumakbo. Bumalik ang mga salita ni Zhao Feng. Kung siya ay bumalik, siya ay maaaring bugbog sa isang sapal o sa pilitang sa kasal. Posible ang unang desisyon, ngunit kapag siya ay sapat na malakas na hindi matakot sa kanila. Ikaw, bilang isang may sapat na gulang, paano mo? Ako ano? Masyadong mababa ang Zhao Feng EQ. Maging napakawalang pananagutan. Kinagat ni Liu Qingxin ang kanyang mga labi. Matanda na, underage pa rin ako. Panipi. Ang mataas na IQ ni Zhao Feng ay ipinakita. Ikaw, huminto sa pagsasalita si Liu Qingxin. Paano na tayo may pusta? Ang mga mata ni Liu Qingxin ay nakabukas. Magpatuloy. Hindi naman natakot si Zhao Feng. Magtitinda tayo ngayon. Kung nanalo ka maaari mong itapon ang lahat ng mga responsibilidad. Ngunit kung natalo ka, dapat mong piliin ang isa sa dalawa. Medyo naiinis na sabi ni Liu Qingxin. Hahaha, kung talo ako, babalik ako at pakasalan kita kaagad. Si Zhao Feng ay nagsimulang tumawa ng may kumpiyansa. Bagaman ang lakas ni Liu Qingxin ay nalampasan ng normal na kalahating hakbang ng True Spirit Realm sa malayo at may kapangyarihan sa linya ng dugo, nagtagumpay si Zhao Feng na makatakas mula sa isang dalubhasa sa True Spirit Realm. Talaga, umiti si Liu Qingxin at idiniin ang kanyang mga kamay sa kanyang dantian habang nasira ang isang selyo. Kaagad, ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay naging tunay na Key of True Spirit. Chi of True Spirit. Ikaw, tinatakan mo ang iyong paglilinang. Natigilan si Zhao Feng. Ang aura mula sa True Spirit Realm ay halos hindi siya makahinga. Kabanata 270 matulog isa. Nang isiwalat ni Liu Qingxin ang kanyang nakatagong card, agad na nawala ang kumpiyansa ni Zhao Feng. Ito ay tulad ng kung siya ay nahulog mula sa mga ulap sa impyerno. Tunay na Espanya ng diwa. Ang kanyang totoong paglilinang ay nasa True Spirit Realm at ang kanyang lakas ay marahil mas malakas pa kaysa kay Liu Yun sa kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Panipi. Umikot ang isip ni Zhao Feng. Nang makilala niya si Liu Qingxin sa kauna-unahang pagkakataon at i-scan ito ng kanyang spiritual eye ng Diyos, pinahinto ito ng isang misteryosong kapangyarihan na huminto sa kanya na makita sa pamamagitan ng spiritual na mata ng Diyos at naramdaman ni Liu Qingxin. Sa oras na iyon, ang spiritual sense ni Liu Qingxin ay hindi na mahina kaysa sa isang normal na True Spirit Realms. Orihinal na naisip ni Zhao Feng na ang linya ng dugo ni Liu Qingxin ay labis na espesyal at ang kanyang paglilinang ay malapit sa True Spirit Realm. Ang pagtuklas ng mas malalim kasama ang kanyang spiritual na mata sa Diyos ay tiyak na ma-sense ni Liu Qingxin. Bilang ng kanyang tunay na paglilinang ay nagsiwalat, ang lahat ay maaaring maunawaan. Feng, ayon sa pusta, wala kang tsansang manalo. Ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang paraan na magagamit upang makatakas mula sa pagtugis ni Liu Yuan. Hindi ka panipaniwala para sa isang nagtatanim sa ikapitong langit na gawin ito, ngunit kung ipaglalaban ni Zhao Feng si Liu Yuan, mababa ang tsansa na manalo. Sa sandaling ito, kailangan ni Zhao Feng na labanan si Liu Qingxin at huwag tumakas. Si Liu Qingxin ay ang alagad ng mga kababaihan na nagdadalubhasa sa Dao of Life, at mayroon siyang kapangyarihan sa dugo, na ginagawang mas mahirap makitungo kaysa kay Liu Yuan. Ang spiritual eye ng Diyos ni Zhao Feng ay sinuri ang mga pagkakataong manalo at lumabas ito ng mas mababa sa 30%. Siyempre, maaari kang bumalik sa pusta, hindi kita pipilitin. Kalmadong humarap si Liu Qingxin kay Zhao Feng. Kung ang huli ay bumalik sa kanyang salita at tumakbo palayo, ito ay bigo siya. Gaano man kahusay ang mga taong katulad nito, wala silang karapatang maging asawa niya. Tumayo si Zhao Feng at muli na namang nabuo ang kanyang ekspresyon. Hindi ko inamin ang pagkatalo. Tumalikod si Zhao Feng at dumiretso kay Liu Qingxin. Sa puntong ito ng oras, naaamoy pa ni Zhao Feng ang bango ni Liu Qingxin. Magkadikit ang apat na mata. Ang espiritual na mata ni Zhao Feng ay nabuksan.
Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malapit sa 30% na pagkakataong manalo ay dahil sa God's spiritual eye. Sa kailaliman ng kailaliman sa loob ng kanyang asher na natitira, isang paminsan-minsang pagkutitap ng asul na yelo ang lilito. Ang antas ng lakas ng kaisipan ni Zhao Feng ay medyo mas mababa sa normal na magsasaka ng True Spirit Realm, ngunit kapag lumitaw ang asul na aura na ito, maihahambing ito sa normal na magsasaka ng True Human Rank. Si Liu Qingchen ay hindi gumalaw at tumitig siya sa spiritual eye ni Zhao Feng. Bagaman napakalapit nila sa isa't isa, ang bilis ng pag-atake ng enerhiya sa kaisipan ay mas mabilis pa rin kaysa sa pisikal na pag-atake. Shua, isang nagyayelong asul na aura ang lumitaw sa spiritual eye ni Zhao Feng at kaagad, tumaas ang lakas ng kanyang mata. Ang isang lakas na lakas ng kaisipan ay pinalawig habang ang pang-espiritong mata ni Zhao Feng ay naging pang-akit. Nanginginig ang puso ni Liu Qingchen habang sinubukan itong hadlangan ng kanyang kamalayan. Sa puntong kritikal, pinasadya niya ang kanyang kalooban at binuksan ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Isang silver glow ang lumitaw sa kanyang nakakaakit na figure. Para siyang Diyosa sa ilalim ng buwan. Ang paglilinang ng True Spirit Realm at ang lakas ng isang mahiwagang linya ng dugo ay nagpalakas ng pressure kay Zhao Feng. Nang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo ay sumuko si Zhao Feng. Ito ay walang kabuluhan, ang puwang sa paglilinang ay hindi malalabag. Bumantong hininga si Liu Qingchen. Mapait-iling ni Zhao Feng habang ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay biglang nag-init. Qingchen, alam mo bang sa unang kita ko sa iyo, naantig ang puso ko. Ang espiritual na mata ni Zhao Feng ay naging puno ng lalim at di pangkaraniwang init. Puno siya ng emosyon habang nakatingin sa batang babae sa harapan niya. Kung gayon bakit mo? Huminto si Liu Qingchen, hindi niya akalaing bigla na lang magtapat sa kanya si Zhao Feng. Ang spiritual eye ng Diyos ni Zhao Feng ay gumamit ng isang kakatuwang paraan upang daanan ang mga puwang ng paggalaw. Hindi na malaya ni Liu Qingchen na ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula at puno ng tubig. Qingchen, alam kong mali ako, nagpasya akong pakasalan kita. Ang emosyonal na mga mata ni Zhao Feng na tila nakakatunaw ng yelo ay dahan-daang gumuho sa kanyang pandama. Paunti-unti, dahan-daang lumapit si Zhao Feng kay Liu Qingchen at marahang hinawakan ang balikat nito. Feng, alam mo ba? Nang malaman kong tumakas ka, naramdaman kong sobrang lamig. Sa oras na iyon nais lang kitang hanapin at tanungin kung bakit. Ang puno ng tubig na mga mata ni Liu Qingchen ay napuno ng kagalakan. Nahulog siya sa kasanayang lakas sa kaisipan ni Zhao Feng at nahulog sa dibdib ni Zhao Feng. Napakadali. Si Zhao Feng ay medyo natulala, ang sitwasyon ay mas makinis kaysa sa naisip niya. Dati, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi maalis ang kanyang kamalayan. Ngunit sa ngayon, gumamit siya ng isang simpleng pag-iilaw ng enerhiya sa pag-iisip upang magtagumpay. Sa sandaling ito, si Liu Qingchen ay nahulog kay Zhao Feng at ang kanyang emosyon ay maaaring makontrol ng huli. Kaya ang kapintasan sa kanyang puso ay ako. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring magkaroon ako ng hindi maisip na tagumpay. Panipi. Masalimuot ang emosyon ni Zhao Feng at hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Muli niyang niyakap ang kagandahan na ang amoy at malambot na katawan ang halos lumipad sa kanya. Natalo ka. Ang diskarte sa lakas na kaisipan ni Zhao Feng ay biglang tumigil at ang isang kamay niya ay ipinatong sa leeg ni Liu Qingchen. Si Liu Qingchen ay nagising mula sa panaginip at nalaman na niyakap niya ng mahigpit ang kalaban na partido at ang kanyang mukha ay namula ng mainit. Bagaman ang kamay ni Zhao Feng ay ipinatong sa leeg niya, walang presyon na para bang alam niya kung paano siya tretuhin. Ikaw, nakaramdam ng kahihiyan si Liu Qingchen. Bagaman mayroon siyang isang nakatagong card, ang kabataan na ito ay lumakad sa kanyang puso ng paunahin at pagkatapos ay tumakbo palayo sa kasal, na nag-iiwan ng isang pagkukulang sa kanyang puso. Dahan-daang ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang kamay habang ang balat ni Liu Qingchen ay namula ng maliwanag. Nawala ko. Napatahimik ni Liu Qingchen ang kanyang sarili nang may mapait na ngiti na lumitaw sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ulit ng malalim si Zhao Feng bago tumalikod at umalis. Hindi mahalaga kung ano ang ginamit ng kalaban, natalo siya at hindi siya makahanap ng anumang mga dahilan. Nakatingin sa kanyang paglipad palayo, pakiramdam ni Zhao Feng ay parang may nawala sa kanya. Bagaman hindi ito ang paraang nais niyang manalo, ito lamang ang posibleng paraan. Huminga ng malalim si Zhao Feng at sinabi sa Soul M na tono, kapag wala na akong mag-alala sa isang araw, babalik ako at pakasalan kita. Si Liu Qingchen, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay nagyelo. Ngunit hindi siya lumingon, ayokong maawa ka. Batayan niya na hindi ka pakasal. Sinabi ni Zhao Feng bago umalis sa kanyang asher matalim na lunok. Ang pusta na ito ay nawala lahat ng kahulugan. Bagaman nakatakas si Zhao Feng, naiwan niya ang pangakong ito. Para sa isang taong kasing retarded sa kanya sa mga tuntunin ng EQ, ito ay isang himala. Master, siya ba talaga ang star sa buhay ko o siya ang aking nemesis? Ang mga mata ni Liu Qingchen ay medyo naiinis. Matapos ang pakikipag-ugnay kay Zhao Feng ng mahabang panahon, alam din niya na si Zhao Feng ay kakilakilabot sa mga term ng EQ. Sa makatuwid, ang pangakong ito ay inilipat si Liu Qingchen. Ibinigay pa niya ang pangakong ito sa ilalim ng katotohanang nanalo siya. Kung si Zhao Feng ay walang emosyon o walang kahihiyan, si Liu Qingchen ay maaaring umalis lamang, ngunit ang tadhana ay muling nagbago. Ang taong nahahanap niya ay si Empress Qin. Inaasahan namin na hindi kami magiging kaaway sa susunod na magkita kami. Panipi. Ang mga mata ni Liu Qingchen ay naging kalmado minsan pa. Nang mailabas ni Zhao Feng ang kalahati ng jade hairbrush, ang unang kurbatang Liu Qingchen na sigurado kung aling sangay ng pamilya Liu ito nagmula. Nakaupo sa Asher Sharp Swallow, ang bilis ni Zhao Feng ay naging mas mabilis habang papasok siya sa langit. Kailangan kong umalis sa Flooding Lake area sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ni Zhao Feng na may pressure. Bagaman hindi siya habulin ni Liu Qingchen, hindi ito nangangahulugang hindi ito gagawin ng City Lord.
Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay nagpapinsala sa reputasyon ng pamilya ng Flooding Lake Liu at pinahiya ang City Lord. Ngunit ginamit ang pagkakataong ito, naabot ng City Lord ang True Lord rank. Meow meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay lumitaw sa kanyang balikat at pinagsalubong ang dalawang barya. Iniisip ni Zhao Feng ang kwento ni Liu Qingxin. Ang dalubhasa ay kumuha ng 3 babaeng alagad. Pinili ng unang alagad ang Dao of Life, ang pangalawa ang Dao ng Charm at Liu Qingxin ang tagapagmana ng unang disipulo. Kinaway ng maliit na pas ang nagnanakaw ang mga paa nito na parang may sinusubukang sabihin. Naiintindihan ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin nito ang unang alagad ng Dao of Life na binago ang kapalaran ni Liu Qingxin at tila matagumpay ito. Ang hitsura ni Zhao Feng ay naging sanhi ng paglusot ng Flooding Lake City Lord sa True Lord rank at nangako siya na kunin si Liu Qingxin bilang asawa kung nais ng huli. Meow meow. Itinapo ng maliit na pusa na nagnanakaw sa paligid ng Coins of Destiny, at tumango ang ulo nito na may medyo paghanga. Kung hindi ako mali, ang taong pumili ng Dao ng Charm ay dapat na Empress Qin. Ang mga hinala sa puso ni Zhao Feng ay nalutas at ngayon ang nag-iisang palaisipan ay ang ugnayan nina Empress Qin at First Elder. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang spiritual na mata sa Diyos at nakumpirma ang kanyang ruta na umalis sa lugar ng Flooding Lake. Dahil sa paggamit ng spiritual na mata ng Diyos, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging mas pagod at mas mahina na asul na buhok ang lumitaw. Ang rate ng ice blue aura na lumilitaw sa kanyang kaliwang mata ay naging mas mataas at lahat ng ito ay tumaas ang pagod ni Zhao Feng. Hindi ko na ito mapigilan pa. Umisi si Zhao Feng. Sa bawat sandali ngayon nais niyang matulog, ngunit alam niya na hindi niya magagawa ito kung nasa paligid pa rin siya ng Flooding Lake area. Sinabi sa kanya ng likas na hilig na ang oras ay hindi magiging maikli. Matapos ang pagpigil sa isa pang 2 araw, isang ilog ang lumitaw sa harapan niya at sa oras na ito ay pumasok si Zhao Feng sa isang bagong teritoryo. Isang alon ng pagtulog ang bumalot sa kamalayan ni Zhao Feng. Hindi niya namalayan na higit sa kalahati ng kanyang buhok ay naging malabo na asul. Kahit na ang kanyang mata ay may mga maliit na speckles ng kristal na asul. Ito ang hangganan. Panipi. Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Flop. Ang kanyang katawan ay nahulog sa ilog at dinagdagal ay natakpan ng mga alon. Kabanata 280 Matulog 2. Naging malabo ang kamalayan ni Zhao Feng nang mahimbing siya sa tulog. Matapos mahulog sa ilog, ang kanyang katawan ay automatikong naging isang kalahating patay na estado. Si Zhao Feng ay tulad ng isang piraso ng kahoy na damaloy kahit paano pa humihip ang hangin o umiling ang mga alon. Meow meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tumalon mula sa spiritual pet bag, umupo sa katawan ng may-ari nito at tumingin sa paligid gamit ang itim na mga mata. Ang maliit na pas ang nagnanakaw ay tinanggihan ng loika sa pamamagitan ng kakayahang pumasok at lumabas sa spiritual pet bag ayon sa gusto nito. Tumingin ito sa baba at sinuri si Zhao Feng bago inabot at tinapik ang noo ng mga may-ari nito. Si Zhao Feng ay walang anumang mga reaksyon, ngunit ang kanyang tunay na puwersa at lakas ng dugo ay tila pinuprotektahan ang sarili sa likas na ugali. Sa isang tiyak na sandali, isang mata ng isang hayop na yaw ang nakatingin kay Zhao Feng at sinubukang lumapit sa kanya ngunit may isang kilikot ng kidlat at may nagyayalong asul na aura ang lumitaw mula sa linya ng dugo ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay nagyelo sa hayop na papalapit at nanginag ito. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tila may naisip tungkol sa isang bagay at inilabas ang 2 barya ng Destiny bago itapon sa hangin. Ang maliit na pas ang nagnanakaw ay tila walang magawa matapos silang makarating at humika bago nawala muli sa spiritual pet bag. Dumaan ang mga araw at si Zhao Feng ay pumasok sa malakuman na estado, ngunit nanatili pa rin ang kanyang aura ng buhay. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay paminsan-minsan ay lalabas at suriin ng may-ari nito o mahuli ang ilang mga isda mula sa ilog. Sa isang iglap lang ng isang mata, isang buwan ang lumipas. Ang katawan ni Zhao Feng ay nagpunta sa pag-agos at tulong ng maliit na pas ang nagnanakaw, lumayo ito mula sa Flooding Lake area. Meow meow. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tumingin patungo sa direksyon ng Flooding Lake City at tumango ang ulo nito. Halos natitiyak na si Zhao Feng ay ligtas na ngayon. Ang pamilyang Flooding Lake Liu ay isa na sa 3 pinakamalakas na puwersa sa paligid ng Flooding Lake area at sa Flooding Lake City Lord Lu Jiushan, na umabot sa True Lord rank, halatang nangingibabaw ito. Matapos takasan ni Zhao Feng ang City Lord, iniutos ni Liu Jiushan ang lahat sa paligid ng Flooding Lake area na hanapin si Zhao Feng. Ngunit ang laki ng Canopy Great Country ay masyadong malaki at kahit na ang City Lord ay maaari lamang makaapekto sa mga lugar sa paligid ng Flooding Lake area. Bukod sa lugar na Flooding Lake, mayroon ding mga puwersa na may koneksyon sa mga imperial, 3 sekta at 4 na mga pamilya. Kahit na ang pamilya Liu ay may malakas na kompetisyon at panloob na mga laban. Sa kabuuan, hindi isang tao ang tunay na maaaring mag-order ng lahat sa paligid. Kahit na ang mga imperial. Ito ang dahilan kung bakit sa karagdagang pagpunta ni Zhao Feng, mas ligtas siya. Ang maliit na pusa na nagnanakaw at si Zhao Feng ay may kasunduan sa dugo at bagaman ang pusa ay tila tamad sa karamihan ng mga araw, hindi ito tatabi sa mga kritikal na sandali. Matapos ang isang buwan ng mahimbing na pagtulog, ang buhok ni Zhao Feng ay naging malabong asul at ang kanyang kaliwang mata ay naging isang parang panaginip na asul na kulay asul. Pagtingin mula sa malayo, si Zhao Feng ay parang isang Prince of Dreams. Gayunpaman, sa oras na natutulog si Zhao Feng, paminsan-minsang nagbubulong-bulungan siya ng mga bagay at ang kanyang kaliwang mata ay bubukas ng maikling panahon. Ang kanyang kaliwang mata ay tulad ng isang kristal na tubig puno ng pagiging perpekto. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang malamig na nagbubuntong hininga na tunog ay parang itim na tono. Ito ay tulad ng kung ang tunog na ito ay lumipas mula sa ibang dimensyon sa oras.
Sa kailaliman ng kanyang kaliwang mata, ang Asher na kailaliman ay naging isang maliit na asol na pond at ang gitna ng pond ay nagyelo. Ang mukha ni Zhao Feng ay tila mas genuino at kapag ang kanyang kaliwang mata ay bukas, isang hindi nakikitang lamig ay kumalat sa radius ng 100 yarda at gawing hikap ang mga hayop. Napakalakas ng lamig na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay lilipat. Ang mga mata ng maliit na nagnanakaw na pusa ay puno ng pag-asa at respeto. Minsan, uupo lamang ito kay Zhao Feng at magsasaka. Tama iyan, ang maliit na pusa na nagnanakaw ay naglilinang at ang bilang ng mga primal na kristal na bato at mga spiritual pills na natupok nito ay maaaring lumikha ng isang bundok. Dumaloy ang oras. Bukod sa katotohanan na paminsan-minsang bubuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, nanatili siya sa isang mahimbing na pagtulog at sa halip na bumagsak ang kanyang pagsasaka, talagang tumaas ito ng pasulong. Sa araw na ito, ang katawan ni Zhao Feng ay sa wakas ay pumasok sa isang bay. Ang bay na ito ay puno ng Heaven Earth Yuan Qi at ang mga landas ay komplikado. Sa simula, nariyan ang paminsan-minsang figure na dumaan at unti-unting lumitaw ang tunog ng paglipad. Nagsisimula ng gumaling ang katawan ni Zhao Feng nang mas halata ang kanyang mukha at rate ng paghinga. Sa kanyang isipan, si Zhao Feng ay mayroong kakaibang panaginip. Sa panaginip, nasaksihan niya ang isang battlefield na mas malaki kaysa sa maisip. Sa tanawin, ang mga higanteng figure ay some-ira sa mundo at ginawang mawala ng ilaw ng araw at buwan. Nararamdaman pa ni Zhao Feng na gumalaw ang lupa at ang mga sagupaan ay yumanig sa kanyang kaluluwa. Sa panaginip, ang langit ay tila napunit at ang buong mga kontinente ay nanginginig. Ang kaunting paghagupit lamang ng labanan ang maaaring makapagpahina ng flooding Lake City. Ito ay gawa-gawa. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Bagaman malabo ang mga larawan, isang piraso lamang ng kanilang aura ang nagpang-inag sa kanyang kaluluwa at nagyelo sa kanyang saloobin. Kahit na hindi malinaw ang tanawin, sigurado si Zhao Feng na ito ay isang henerasyon ng sinaunang panahon. Mayroong paminsan-minsang malinaw na detalye sa panaginip. Halimbawa, kapag ginamit ng isa sa mga sinaunang Diyos ang kanilang mga kasanayan. Pinayagan itong maunawaan ni Zhao Feng ang mga ito, ngunit pakiramdam niya ay labis na pagod at magiging malabo ang kanyang kamalayan. Tingnan mo, mayroong isang tao sa tubig. Isang berdeng bangka ang tumulak at sa bangka ay isang batang babae na may buntot na baboy sa edad na 12 hanggang 13 na nakaturo kay Zhao Feng. Nagkatinginan ang mga figure sa bangka. Ang taong lumulutang ay tila hindi namatay. Mayroon ding pusa, panipi. Ang mga tao sa bangka ay natagpuan nito kakaiba. Ang pigtailed na batang babae ay nag-utos, hilahin mo siya, aba, ang pusa na iyon ay mukhang napaka-cute. Lady Xiaoyo, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay hindi kilala. Maaari siyang maging isang pirata. Panipi. Ang mga tao sa bangka ay medyo nag-atubili. Meow meow. Ang maliit na pasang nagnanakaw ay nakatayo sa ibabaw ni Zhao Feng at kinawayan ang paa nito. Ang lahat ay nakapos at masasabi na nakikipagtalo ito para sa may-ari nito. Ano ang isang matalino na pusa, ang kanyang may-ari ay dapat na isang mabuting tao. Masayang sabi ng batang babae na may pigtailed habang sinabi niya sa ilang mga mandaragat na hilahin si Zhao Feng. Ang buhok ni Zhao Feng ay mahinang asul at napasigaw ito sa dalaga, anong magandang buhok. Nag-usisa ang mga tao at ang ilang mga interesadong batang babae ay dahan-daang hinawakan ng buhok upang kumpirmahing ang kanyang buhok ay natural at hindi tinina. Matapos mailipat sa bangka, mahimbing pa rin ang tulog ng kabataan. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tumalon sa paligid ng bangka, na naging sanhi ng labis na kasiyahan ng batang babaeng may buntot. Little cat, hello, ang pangalan ko ay Bichao Yu mula sa pamilyang Transverse Water Baby. Nagpakilala ang babaeng may buntot ng baboy. Meow meow. Tinapik-tapik ng maliit na pusa na nagnanakaw ang dibdib nito na parang nagpapakilala rin at naging sanhi ng pagtawa ng mga tao. Sa instant na ito, ang buong bangka ay naging buhay na buhay dahil sa maliit na pusa na nagnanakaw. Xiaoyo, ano ang sitwasyon sa pusa at kabataan na ito? Isang matandang tinig ang tumunog mula sa isang silid sa bangka. Pagbati, Master B. Ang mga tao sa bangka ay yumuko ng may paggalang. Sa Transverse Water Bay, ang pamilya B ay isa sa nangungunang puwersa. Maliwanag, ang pamilya Transverse Water Baby ay nagkaroon ng isang relasyon sa isa sa apat na mga pamilya ang pangunahing pamilya B at maaaring isaalang-alang bilang isang panig na pamilya. Gayunpaman, dahil sa pagiging komplikado ng tanawin ng Transverse Water Bay at kung paano ito malayo, ang koneksyon sa pagitan ng pamilyang B na ito at pangunahing pamilya ng B ay nawala noong una. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi, ito ay pa rin ang isang puwersa na dapat isaalang-alang sa lugar na ito. Puti ang buhok ni Master B at may hawak siyang stick na inukit na may ulo ng dragon. Kumislap ang kanyang mga mata ng siyasati ng maliit na pusa na nagnanakaw at pagkatapos ay lumingon patungo sa kabataan sa mahimbing na pagtulog. Matapos maunawaan ang sitwasyon, iniutos ni Master B, sabihin sa mga gamot na gisingin ang kabataan na ito at tanungin kung saan siya nanggaling. Mayroong isang gamot sa bangka na nakahawak sa pulso ni Zhao Feng na nakakunot ang mga kilay. Gumamit ang gamot ng maraming pamamaraan, ngunit ang Zhao Feng ay nanatili pa rin tulad ng kahoy na walang reaksyon. Pagkatapos nito, personal na kinuha ni Master B ang pulso ni Zhao Feng ngunit anuman ang mangyari, ang asul na buhok na kabataan ay nahihimbing pa rin sa tulog at walang naramdaman sa labas ng mundo. Ang mga tao sa bangka ay naghihinala pa na ang kabataan ay may kapansanan. Atras muna tayo. Narinig ko na ang mga Bloodwater Pirates ay gumagawa ng mga kahina-hinalang paggalaw sa paligid ng Transverse Water Bay, kaya kailangan nating bantayan siya ng malinaw. Sabi ni Master B, sa kanyang kaalaman at karanasan, hindi mahirap para sa kanya na makita na si Zhao Feng ay may linya ng dugo at umabot sa ikapitong langit sa isang murang edad. Ang ikapitong langit ng Ascended Realm ay maaari ng maiuri bilang isang dalubhasa sa Transverse Water Bay. Hindi nagtagal, pumasok ang bangka sa isang masikip na kuta na ang laki ay mas malaki kaysa sa Sunfeather City.
Ito ang sentro ng Transverse Water Bay, ang Transverse Bay Stronghold. Ang mga mangingisda, negosyante at maliliit na pamilya ay pawang ginamit ang kuta na ito bilang sentro at maraming bilang ng mga tao ang susuriin sapagkat ang bantog na crippled bloodwater pirates ay naglalakbay dito na naging sanhi ng pagkawala ng buhay ng mga inosenteng tao. Sa Transverse Water Stronghold, ang pamilya B ang pinakamalakas at may hawak silang ganap na autoridad. Dahil natutulog si Zhao Feng, dinala siya ng pamilya B at hindi nasuri. Matapos makapasok sa pamilya B, si Zhao Feng ay inilagay sa isang silid panggupit ng kahoy kung saan binantayan siya ng 8 gwardya ng ika-6 at ika-7 langit. Sa susunod na 2 araw, nakakita ang pamilya B ng 2 medics upang tingnan si Zhao Feng ngunit hindi nagtagumpay. Gayunpaman ang rate ng paghinga, tibok ng puso at kulay ni Zhao Feng ay malapit sa normal. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay laging nanatili sa tabi niya at paminsan-minsan ay maghikab. Sa gabing ito, Turtle Cat na nagnanakaw, gaano katagal ako natulog? Isang mahinang boses ang tumunog. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay natakot at agad na sinubsob. Ang batang may asul na buhok ay binuksan ang kanyang kaliwang mata. Ang kaliwang mata ay tulad ng isang malamig na hiyas na napakalakas na maaari nitong i-freeze ang puso ng isang tao. Kabanata 281 Water Moon Treasury. Nang buksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, ang 8 dalubhasang nagbabantay sa kanya ay nakaramdam ng lamig na dumiretso sa kanilang kaluluwa. Sa sandaling iyon, kahit na ang kanilang mga saloobin ay tila na freeze at lahat sila ay hikaped ng sabay. Gustong bumangon ni Zhao Feng ngunit nalaman niya na mahina ang kanyang katawan. Kung sa bagay, si Zhao Feng ay hindi kumakain ng higit sa 1 buwan at pumasok siya sa isang nakagawian na kalagayan. Ang antas ng aking enerhiya sa kaisipan ay nalampasan ang antas ng aking paglilinang ng malayo maihahambing ito sa True Spirit Realm. Nang hawakan ni Zhao Feng ang pinagmulan ng kanyang enerhiya sa kaisipan, laking gulat niya sa nakita. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mayroong isang maliit na frozen na pond na nagbigay ng isang malamig na asul na ilaw. Sa puntong ito ng oras, ang mapagkukunan ng lakas na kaisipan ni Zhao Feng ay hindi kapanipaniwala malakas at naglalaman ng isang nakasisindak na lamig. Ang lamig na ito ay maaaring hawakan pa ang kaluluwa ng isang tao. Ngayon, ang espiritual na mata ni Zhao Feng ay sumailalim sa pangalawang pagbabago at nagtagumpay. Miyaw-miyaw. Kinaway ng maliit na pas ang nagnanakaw ang mga paa nito at agad na naintindihan ni Zhao Feng na nakatulog siya ng 1 buwan at 12 araw. Nagising ang taong iyon. Pinalibutan ng mga eksperto sa labas ang silid na parabang nakaharap sa isang nakakatakot na kaaway. Nakahiga si Zhao Feng at itinago ang aura ng kanyang spiritual na mata sa mata bago isinuot ang eye patch na bigay sa kanya ng Taigan Master. Ang mahinang pilak na eye patch ay kasing payat ng isang matalim na kutsilyo at matikas. Ang instant na nailagay ang eye patch, ang lakas ng linya ng dugo ni Zhao Feng ay lubos na natago. Boom! Sa sandaling ito, ang pintuan ng silid ay binuksan. 2 dalubhasa ng ika-7 langit mula sa pamilya B, na may matalim na mata ang lumakad. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay nakasuot lamang sa kanyang eye patch at ang kanyang hitsura ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ang batang lalaki na ito ay isang pirata. Sa Transverse Water Bay, maraming mga pirata na may mga patch ng mata at wala sa mga ito ay mabubuting tao, karamihan sa kanila ay ang mga pinuno. Ang mga eksperto mula sa pamilya B ay puno ng pag-iingat habang kumikilos sila na nakaharap sa isang malaking banta. Pirata. Ang eksenang ito ay nakapagtataka kay Zhao Feng. Kailan siya naging isang pirata? Kagigising lamang niya at hindi alam kung nasaan siya. Sa Transverse Water Bay, ang bilang ng mga pirata na nakasuot ng eye patch ay hindi mababa. Bukod dito, ang ilang mga pirata ay magsuot ng eye patch kahit na ang kanilang mata ay hindi bulag upang madagdagan ang kanilang bangis. Sigh. Si Zhao Feng ay nahiga sa lupa nang walang magawa. Sa nagdaang buwan, ang kanyang pagbubungkal ay talagang tumataas. Ngunit dahil ang kanyang katawan ay matagal nang hindi kumakain ng pagkain, kaya't naramdaman niya ang panghihina. Kung inaaway siya ng mga taong ito ngayon, hindi ito makakabuti. Kain na tayo ng pagkain, nagugutom ako. Inalis ni Zhao Feng ang kanyang sarili mula sa lupa, hindi pinapansin ng mga eksperto mula sa pamilya B at naglakad palabas. Ang kakatwa ay, ang 7 hanggang 8 dalubhasa mula sa pamilyang B ay patuloy na umiikot sa silid na parabang hindi nila nakita si Zhao Feng at ang munting pas ang nagnanakaw. Matapos ang spiritual eye ng Diyos ay umunlad, ang mga diskarte sa enerhiya ni Zhao Feng ay maaaring magamit ng walang halos anumang paghahanda. Ang 7 hanggang 8 dalubhasa ng pamilya B ay nahulog sa isang maze at gumagalaw sa parehong lugar. Ilang sandali pa ay sa kanti ng pamilya B. Miyaw-miyaw. Ang maliit na pas ang nagnanakaw ay kumuha ng kaunting kamanghamanghang pritong isda at sinimulang hilamin ito, samantalang si Zhao Feng ay naupo at kumain ng kanyang pagkain habang sinisiyasat ang kanyang paligid. Sa simula, gumamit siya ng kasanayang kuryente sa pag-iisip upang magtakip ng kaunti. Ngunit maya-maya pa, parami ng mga tao ang dumating kaya nagsimula siyang kumain ng hindi alintana. Halika kadali. Ang mga pirata ay pumapasok sa aming kantin. Ang kantin ng pamilyang B ay nagkagulo habang ang tao at pusa ay kumakain. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay nagsimulang uminom ng alak at nagsimulang malabo ang mga mata. Parami ang mga tao na nagsimulang magumpukan sa paligid. Di nagtagal, narinig ito ng 7 hanggang 8 dalubhasa ng pamilya B at sumugod. Ngunit kapag sinubukan nilang lapitan si Zhao Feng, maglalakad sila at mawawala ng koneksyon sa labas ng mundo. Ang sinumang may mga pagkamuhi na lalapit sa malapit ay mahuhulog sa mga ilusyon na ginawa ni Zhao Feng. Nang mas maraming mga tao ang nagsimulang dumating, ang pinuno ng pamilyang B ay agad na aabisuhan. Sinong pirata ang naglakas loob na gumawa ng isang ruckus sa aking pamilya B? Ang isang hindi nakikitang aura ay bumaba tulad ng isang nagngangalit na apoy, na ginagawang huminga ang mga taong malapit sa kantin.
Ang bagong dating ay isang lila na shirted na nasa edad na lalaki na ang Chi na kalahating hakbang na tunay na espiritu ay nahulog sa buong katahimikan. Sumulyap si Zhao Feng, mukhang ito ay isang maliit na pamilya na kasing laki ng pamilya ng overlookang Mist Province Liu. Ngayon na ang kanyang spiritual ay ng Diyos ay umabot sa isang bagong antas, hindi siya matatakot kahit na dumating ang mga normal na magsasaka ng True Spirit Realm. Lahat ng tao mangyaring huminahon. Ang isang ito ay salamat sa iyong mabuting pakikitungo, pagkain at tulong. Panipi. Natapos na ni Zhao Feng ang kanyang pagkain at nagpasalamat sa kanila. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi, hinayla siya ng pamilya B mula sa tubig at kumain siya rito. Kung aalis na lamang siya nang walang ginagawa, hindi ito pakiramdam na tama. Sa wakas gising ka na. Ang batang babae na may buntot na baboy ay lumabas mula sa karamihan ng tao at nagsimulang makipaglaro sa maliit na pusa na nagnanakaw. Ang ulo ng pamilyang B ay maingat pa rin at naghihinala. Ang kabataan ay labis na kakaiba ang mga dalubhasa ng pamilya B na sinubukang atakehin siya ay pawang naglalakad sa mga bilog. Kahit na hindi niya makita sa pamamagitan ng kabataan na ito. Humingi ka kay Master B. Nagutos ang ulo ng pamilya. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon para sa kanya ay upang patatagin ang kabataan sa harap niya. Sa kasalukuyan, ang Severed Bloodwater Pirates ay palabas-libot sa kuta at sinasaktan ang maraming inosente. Inakala ng mga lokong ito na ang maliit na kapatid dito ay isang mandarambong. Inaasahan kong mapatawad mo sila. Nakangiting sabi ng lalaking may kamukang kamiseta na nasa edad na lalaki habang binati niya si Zhao Feng. Sa pamamagitan ng talakayang ito, naunawaan ni Zhao Feng ang sitwasyon dito. Mayroong dalawang pangunahing puwersa sa Transverse Water Bay. Ang isang panig ay ang mga pirata at ang isa ay binubuo ng mga pamilya, negosyante at mangingisda ang Transverse Water Stronghold. Simpleng sinabi, sila ay itim at puti lamang. Ang Transverse Water Stronghold ay ang sentro ng bay na ito at normal na ang mga pirata ay hindi lalapit at sasalakayin lamang ang ilang negosyante. Gayunman, sa nagdaang mga araw, ang sikat na Severed Bloodwater Pirates ay malapit na malapit sa mga hindi kilalang motibo. Ang pinuno ng pamilya ay sinabi habang tiningnan niya ng mabuti ang mga reaksyon ni Zhao Feng. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng at walang palatandaan ng emosyon. Matapos ang spiritual eye ng Diyos ay umunlad, si Zhao Feng ay naging mas malamig ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya makapag-isip. Ang Transverse Water Stronghold ay ang sentro ng bay at mayroong pagtitipon ng maraming puwersa, madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Gaano man kalakas ang Severed Bloodwater Pirates, pirata lang sila at may limitadong tao. Sinuri ni Zhao Feng. Ang konklusyon na naisip niya ay ang mga Severed Bloodwater Pirates na ito ay hindi nais na atakein ang kuta at may iba pang mga hangarin. Pinigilan ng ulo ng pamilya si Zhao Feng habang hinihintay niya si Master B. Si Master B ay may mataas na reputasyon sa Transverse Water Bay at iginagalang siya. Maliwanag, malapit na siya sa 200 taong gulang at walang pag-aalinlangan, ang mga nasa True Spirit Realm lamang ang maaaring mabuhay ng napakatagal. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya ay naghintay para sa kalahati ng oras na kinakailangan upang gawin ang tsa at walang nangyari. Ang mga mata ng maliit na nagnanakaw na pusa ay kumikislap habang ang kanyang mga paa ay ipinitik ang dalawang barya sa hangin. Nakakainis. Tumingin si Zhao Feng papunta sa munting pasang nagnanakaw. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay tumango sa kanyang ulo, ngunit ang pagkakataong ito ay hindi nakadirekta kay Zhao Feng ngunit kay Master B. Pag-uulat sa ulo ng pamilya, si Master B ay hindi pa nakikita kaninang umaga. Inaangkin ng mga tao na nakita nila siyang umalis sa pamilya B kagabi. Ang isang lingkod ay nagulat. Kumunot ang mga kilay ni Zhao Feng. Ang maliit na pusa na nagnanakaw ay may kaunting kasanayan. Ang pag-uulat sa pinuno ng pamilya, hindi mabuti. Pinangunahan ng Bloodwater Pirates ang 18 grupo ng mga pirata at hinaranggan ang tatlong mga landas na malapit sa paligid ng Transverse Water Bay. Isang nakakagulat na balita ang kumalat. Ang Severed Bloodwater Pirates ay kilala sa kanilang kabangisan at ang pinuno nito na Severed Blood Bald Eagle ay tila may paglilinang ng True Spirit Realm. Sa ilalim ng normal na pangyayari, ang Transverse Water Stronghold ay hindi natakot sa mga pirata sapagkat nagtataglay sila ng ganap na kalamangan. Bigyan ng utos na i-lockdown ang kuta at huwag kumilos ng madali. Huminga ng malalim ang pinuno ng pamilya at sinabi na may tame time na ekspresyon. Sa kritikal na sandali na ito, si Master B na may pinakamataas na paglilinang ay nawala at ang mga natitirang puwersa ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang mga galaw. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapang-anga. Ang mga pirata ba ay sasalakayin ang kuta. Bumabalik ng isang hakbang kahit na ang mga pirata na ito ay nakapaghugas ng dugo sa kuta, ang kanilang pagkalugi ay kakilakilabot. Ilan ang maiiwan? Bagaman walang sinuman sa True Spirit Realm dito, ang mga eksperto sa kuta ay higit pa sa bilang ng mga pirata ng maraming beses. Dagdag pa, ang kuta ay madaling ipagtanggol at mahirap atakehin kaya't walang takot sa labanan. Ang pinuno ng pamilya ay may kumpiyansa na sinabi at nagbigay ng nagpadala ng mga order. Dahil sa katotohanan na ang kuta ay nasa lockdown, si Zhao Feng ay maaaring manatili lamang pansamantala sa kuta. Karamihan sa mga katutubo sa kuta ay nagpapanik. Ang mga pangkat ng pirates na magkakasama ay lubhang bihirang at ito ay lilito na minsan lamang bawat 100 taon. Kung ikukumpara sa kanila, tila mas malaya si Zhao Feng. Matapos iwanan ang lugar na ito at dumaan sa tatlong mga lugar na kasing laki ng Flooding Lake area, maaabot ko ang kapital. Mukhang lumutang ako ng malayo sa ilog. Panipi. Sinuri ni Zhao Feng ang kanyang mapa. Ang kanyang target ay hindi masyadong malayo sa kanya ngayon. Hanggat umalis ang mga pirata, maaaring umalis si Zhao Feng patungo sa Koohan. Gayunpaman, walang umusad ng maayos tulad ng naisip ni Zhao Feng. Hinaharang pa rin ng mga pirata ang mga daanan na walang balak na umalis. Ang hangin at tubig ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga pirata ay hindi umaatake sa kuta.
Ano ang pakay nila? Panipi. Hindi maintindihan ni Zhao Feng. Tulad ni Zhao Feng na hindi na makapagpigil pa at balak niyang iwanan mag-isa ang kuta. Si Master B ay bumalik. Ang isang bulalas ay nagmula sa kuta. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang isang matandang lalaki na may hawak na dragon na hugis stick na lumalakad na lumutang sa kuta. Mapatla ang mukha ni Master B at ang isa niyang paa ay hindi na pinaganya. Ang dugo sa kanya ay tumingin sa kanya kakilakilabot. Master B, sigaw ng pinuno ng pamilya at ni Bi Chaoyu. Nalaman ko kahapon na ang layunin ng Severed Blood Water Pirates ay hindi ang kuta kundi ang maalamat na Water Moon Treasury. Paus na sabi ni Master B habang nakaupo sa lupa at nagsimulang gumaling. Water Moon Treasury. Paano ito posible? Ang Water Moon Treasury ay palaging isang alamat sa Transverse Water Bay. Panipi. Kahit na ang Water Moon Treasury ay totoo, hindi natin alam. Paano alam ng Severed Blood Water Pirates ang tanawin? Panipi. Ang mas mataas na echelons ng kuta ay natigilan. Narinig hanggang dito, naintindihan ni Zhao Feng ang nangyari at nalutas ang puzzle sa kanyang puso. Gaano man kamayabang ang mga pirata, hindi nila atake ang isang kuta na may pinatibay na mga panlaban. Ang kanilang totoong hangarin ay ang Water Moon Treasury, ngunit ang lokasyon ng kaban ng bayan ay malapit sa Transbeer Water Bay. Tiyak na magkakaroon ng kaunting paggalaw, ngunit hindi nila nais na taasan ang kanilang pansin. Sa makatuwid, hinarang ng Severed Blood Water Pirates ang kanilang mga daanan at ginawa ito upang hindi sila makagalaw ng madali. Tulad lamang nito magagawa ng mga pirata na kunin ang lahat ng kaban ng bayan para sa kanilang sarili. Kabanata 282 Party. Master B, ano ang dapat nating gawin? Hahayaan ba talaga natin ang mga pirata na iyon na kumuha ng Water Moon Treasury? Panipi. Ang Transverse Water Bay ang aming teritoryo. Paano natin maibibigay ang kabanatang ito sa mga pirata? Panipi. Ngunit si Master B ay malubhang nasugatan. Tinalakay ang itaas na echelon ng kuta. Karamihan sa mga tao ay sakom at walang pasensya sa Water Moon Treasury na ayaw itong dalhin ng mga pirata. Pagkatapos ng lahat, ang Water Moon Treasury ay nasa kanilang teritoryo. Paano nila napapanood lamang ang pagkuha ng mga pirata? Water Moon Treasury. Ano ang alamat na ito? Panipi. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na maging mausisa. Ang lahat ng mga tao dito ay may alam sa Water Moon Treasury. Si Zhao Feng lang ang walang alam. Gayunpaman, mula sa pinsala ni Master B, makikita na ang Water Moon Treasury ay may isang malaking akit para sa kahit sa mga nasa True Spirit Realm. Ang mga mata ni Master B ay nagniningning habang sinabi niya sa mahinang tono, "The Severed Blood Water Leader Bald Eagle is very tricky." Nagtakda siya ng bitag upang akitin ako at ambush. Gayunpaman, nasugatan din siya dahil sa aking pag-atake. Panipi. Narinig ito, maraming tao ang nagmungkahi na umatake at magnakaw ng kayamanan. Bagaman si Master B ay niloko ng Severed Blood Bald Eagle at ang isa niyang paa ay hindi pinaganya, ang huli ay nasugatan din. Sa kabuuan, dehado si Master B ngunit ang kuta ay mayroong higit na mga piling tao. Kaagad, nakabawi si Master B habang ang pinuno ng pamilya B ay nagtipon ng pinakamataas na echelon at mga eksperto. Sa pamamagitan ng ilang talakayan, nagpa siya ang kuta na magpadala ng mga elite upang labanan ang kaban ng bayan. Siyempre, may mga maiiwan upang protektahan ang kuta. Humigit kumulang sa kalahating oras na kinakailangan bago magawa ang tsaa. Ang Transverse Water Bay ay nakalap ng isang malakas na batalyon. Mayroong kabuuang 4 na kalahating hakbang na True Spirit Realm, 17 ikapitong langit, at 12 ng mga nagtatanim ng ika-6 na langit. Malinaw na ang Transverse Water Stronghold ay dumadaan sa daanan ng mga elite. Sa isang banda, ang kuta ay nangangailangan ng mga tao upang protektahan ito at sa kabilang banda, ito ay para sa personal na pakinabang. Ang mas maraming mga taong pupunta ay nangangahulugan na ang paghati sa mga kayamanan ay magiging mas kaunti. Master B, ano ang dapat nating gawin sa hindi kilalang kabataan? Ang ilang mga pang-itaas na echelon ay tumingin sa asul na buhok na kabataan na may ilang pagkapuot. Ang batang asul na buhok ay may suot na eye patch na may malamig na ekspresyon, hindi rin siya tulad ng isang mabuting tao. Master B, sa mga sitwasyong ito, mas gugustuhin kong pumatay ng inosente kaysa pakawalan ng isang nahuli na isda. Isang malamig na ilaw ang ilaw sa isa sa mga dalubhasa sa mga mata ng ikapitong langit. Ang mungkahi na ito ay kaagad na napagkasunduan ng marami. Ang ilan ay nakatiyak din na si Zhao Feng ay isang pirata. Medyo nagulat si Zhao Feng habang hinihimas ang kanyang baba. Miyaw miyaw. Ang maliit na pas ang nagnanakaw ay nakaupo sa balikat ni Zhao Feng at kinawayan ang mga paa nito. Nakaharap sa pangkat ng mga dalubhasa, ang isang pusa at isang tao ay napakakalmado. Emph. Siya ay hinayla mula sa tubig sa akin at kasama ang isang nakatutuwa na pusa, paano sila magiging pirata? Panipi. Si Bi Chaoyu lang ang tumayo at protektahan si Zhao Feng. Nang hilahin si Zhao Feng, personal na sinuri ni Master B si Zhao Feng at nalaman na ang kabataan na ito ay may lakas ng dugo. Sa Canopy Great Country, ang mga linya ng dugo ay kumakatawan sa Maharlika. Ang mga taong ito ay malugod na tinanggap saan man. Kinakailangan bang maging isang pirata sa isang murang edad? Bukod dito, sa ilalim ng lahat ng puot ng lahat ng mga taong ito, hindi sila kalmado at nagulat ito kay Master B. Hindi niya makita si Zhao Feng, ngunit posible ang lahat. Ang misteryosong kabataan na ito ay maiiwan na walang kontrol sa kuta. Maliit na kaibigan, interesado ka bang sumama sa amin upang pumunta sa kaban ng bayan? Tanong ni Master B na may kasamang mainit na ngiti. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na isipin ang katalinuhan ni Master B. Dahil hindi siya nakaka-relax kay Zhao Feng, bakit hindi mo isama ang bully? Kung talagang may ibang mga motibo si Zhao Feng, madali nila siyang patayin sa kanilang batalyon. Gayunpaman, kung si Zhao Feng ay walang sala, ang kanyang lakas sa paglilinang at linya ng dugo ay magiging malaking tulong sa kanila. Oo naman. Tumanggo si Zhao Feng.
Hindi niya alam kung ano ang Water Moon Treasury kaya tinanong niya ito. Hindi talaga alam ng bata ang tungkol sa Water Moon Treasury. Nagulat ang mga elite ng kuta. Kung wala talagang alam si Zhao Feng tungkol sa Water Moon Treasury, nangangahulugan ito na si Zhao Feng ay hindi mula sa lugar at malamang na walang kaugnayan sa mga pirata. Ang Water Moon Treasury ay nagmula sa sikat na flower-picking moon pirates daan-daang taon na ang nakararaan. Paliwanag ng pinuno ng pamilya B. 100 taon na ang nakakalipas, mayroong isang flower-picking pirate na ikinagulat ng buong Canopy Great Country ang Water Moon Great Pirate. Ang Water Moon Great Pirate ay naglakbay sa buong bansa, na gumawa ng hindi mabilang na mga krimen, pagnanakaw ng mga kayamanan at madungisan ang mga batang babae. Bagaman ang Water Moon Great Pirate ay hindi nakarating sa tuktok ng paglilinang, ang kanyang bilis at paggalaw ay hindi kapani-paniwala na pinapayagan siyang tumakas mula sa maraming True Lord ranks. Alam ni Zhao Feng kung ano ang nangyari pagkatapos na makinig lamang sa kalahati ng kwento. Ang Water Moon Great Pirate na ito ay may hindi kapani-paniwalang bilis at paggalaw at nilapastangan ko ang maraming mga kagandahan pati na rin ang ninakaw na hindi mabilang na kayamanan. Matapos siyang mamatay, inilagay niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan sa isang lihim na lokasyon at ito ang Water Moon Treasury. Gayunpaman, si Zhao Feng ay medyo nausisa. Kung ang bilis ng Water Moon Great Pirate ay nasa tuktok, paano siya mamatay? Inihayag ng pinuno ng pamilya B ang susi sa palaisipan na ito. Ang Mystic Flower Treasured Bible na nilinang ng Water Moon Great Pirate ay isang masamang kasanayan na malapit sa antas ng espiritual na mataas na antas. Ang paglinang ng kasanayang ito ay maaaring nakawin ng yin sa mga kababaihan at muling punan ang kanilang sarili. Sa ilang mga dekada lamang, ginamit ng Water Moon Great Pirate ang kasanayang ito upang maabot ang True Mystic rank. Gayunpaman, ang mga susunod na yugto ng kasanayang ito ay nangangailangan ng mga kababaihan na may mas mataas na paglilinang at isang araw, itinakda niya ang kanyang target sa Empress Qin. Panipi. Empress Qin. Bumilis ang rate ng paghinga ni Zhao Feng. Hindi niya inisip na ang pagkamatay ng Water Moon Great Pirate ay may kinalaman sa taong bibigyan niya ng liham. Si Empress Qin ay nirerango ang nangungunang kagandahan sa Canopy Great Country at ang kanyang paglilinang ay nasa True Spirit Realm. Ang Water Moon Great Pirate ay mayabang na pumasok sa mahalagang bakuran ng mga imperial at sa lugar kung saan nakatira si Empress Qin. Gayunpaman, sa oras na ito, nabigo ang Water Moon Great Pirate. Panipi. Sa huli, kinailangan niyang sunugin ang kanyang Chi of True Spirit at makatakas na may malubhang pinsala bago ilagay ang kanyang kaalaman at kayamanan sa isang nakatagong lokasyon. Nang marinig ng lahat hanggang dito, lahat ay nagbubuntong hininga. Ang Water Moon Great Pirate ay tumawid sa Canopy Great Country, ngunit sa huli, nagpunta siya ng masyadong mataas na ki at naglakas loob na hawakan ang babae ng Emperor. Ang Water Moon Great Pirate ay namatay mga daang taon na ang nakakalipas. Ang kanyang mga kayamanan ay sapat na upang ilipat ang puso ng isang True Lord rank. Ang kanyang kayamanan ay marahil higit pa sa kung anong mayroon ng mga normal na eksperto sa True Lord rank. Sa personal o hindi, hindi namin dapat payagan ang Blood Bald Eagle na makuha ang kayamanan ng Water Moon Pirate. Kung ang isang masamang kasanayan tulad ng Mystic Flower Treasured Bible ay ikakalat, magbabanta ito sa aming kuta. Umisi ang ngipin ni Master B. Sinang-ayunan ito ng lahat. Tama iyan, dapat nating pigilan ang mga pirata sa pagkuha ng pananalapi. Ang aming kuta ay kailangang magtulungan upang labanan ang kaba ng bayan at sirain ang Mystic Flower Treasured Bible. Matuwid ang sinabi ng pangkat at dinagdagal ay bumuo ng isang malakas na partido para sa labanan. Matuwid na tumayo si Zhao Feng sa tagiliran at malamig na pinanood tulad ng isang manunood. Bagaman ang lahat ng mga taong ito ay kumilos sa isang matuwid na pamamaraan, alin sa kanila ang hindi sakam at inilalagay ang kanilang mga mata sa Water Moon Treasury. Kung nakuha talaga nila ang Mystic Flower Treasured Bible, sino ang susuko? Kailangang malaman ng isa na ang mga kasanayan sa espiritual na antas ay halos napatay sa kontinente. Kahit na ang pamana ng kidlat ni Zhao Feng ay may hahambing lamang sa isang kasanayan sa mataas na baitang na antas ng espiritual. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay isang masamang kasanayan na maaaring payagan ng nagtatanim na dagdagan ang kanilang paglilinang ng mabilis sa maikling panahon. Di nagtagal, ang partido ng Transverse Water Stronghold ay nagsingil patungo sa kailaliman ng bay sa ilalim ng utos ni Master B. Sa mga elite na ito ay kasama si Zhao Feng ng tulong sa labas. Nararamdaman pa ni Zhao Feng na hindi bababa sa 4 na tao sa pangkat ang pinapanood ang bawat galaw niya. Bukod kay Zhao Feng, si Bi Chaoyu ay kasama rin sa party. Ang batang babaeng ito na 12 hanggang 13 ay may talento at nakarating na sa 5th sky ng Ascended Realm. Gayunpaman sa mga mata ni Zhao Feng, si Bi Chaoyu na nakikilahok sa kanyang lakas at karanasan ay isang pasanin. Marami sa mga pinakamataas na echelon ay nalilito at ang ulo ng pamilyang B ay laban dito, ngunit inutusan ni Master B si Bi Chaoyu na dumating mismo. Ang Chaoyu ay matalino at mahusay sa mga arrays at mekanika, na natutunan mula sa isang mekaniko ng Master. Ayon sa alam ko, ang Water Moon Pirate ay may husay sa mekaniko at arrays. Maisip na ang kanyang kaban ng bayan ay puno ng mga bitag at mekanismo. Paliwanag ni Master B, siya lang ang nasa True Spirit Realm dito at ang posisyon niya ay hindi matitinag sa Transverse Water Stronghold. Simula nang magpasya si Master B, walang nagtalo. Si Bi Chaoyu ay inosente at dalisay. Narinig na makikipag-away siya sa mga pirata, nasisiyahan siya at tinanggap ito. Habang papunta, nilalaro niya ang maliit na pusa na nagnanakaw at ang kanyang mga tunog ng kaligayahan ay lumikha ng kagalakan para sa tahimik at naatras na pangkat. Sinimulan ni Bi Chaoyu ang pag-aaral ng mga mekanismo at ang mga pag-array mula sa isang murang edad at ang Water Moon Treasury ay nagkataon dito. Nagkataon ba ang mga bagay na ito? Panipi. Si Zhao Feng ay kainahinala, ngunit wala siyang tinanong kahit ano upang hindi gumuhit ng mga hinala ni Master B. Ang partido ay nakilala ang maraming mga sangkawan ng mga pirata sa daan at halatang pinatay sila.
Pagkatapos nito, karamihan sa mga tao dito ay nasa ika-6 na langit at si Tay ay may dalubhasa sa True Spirit Realm dito. Matapos dumaan sa 100 o mahigit na milya, isang ilog ang lumitaw sa harap ng pagdiriwang. Napakakakatuwa ng ilog na ito sa ibabaw ay tila kalmado ngunit sa ibaba ay hindi mabilang ang mga whirlpool. Sa baybayin ay isang barko ng pirata at pagdating ng pagdiriwang, naghihintay ang mga tao sa barko. Ang mga pirata sa barko ay mga elite din at ang pinuno ay nagsuot ng itim na eye patch at pulang robe. Siya ay nagkaroon ng isang brutal na ekspresyon at siya ay nasa gitna ng mga pirata na para bang siya ang hari. Ang mga puwersa ng mga pirata ay malaki rin at hindi gaanong naiiba mula sa Transverse Water Stronghold. Matandang lalaki B, nawala ang iyong paa at sinunog mo pa ang iyong Chi of True Spirit sa matinding pinsala. Hindi ba dapat ikaw ay nagpapahinga sa halip na pumunta upang ipaglaban ang kaban ng bayan? Panipi. Ang isang taong may pulang damit na nakasuot ng tao ay dinilaan ang kanyang mga labi at pinakawalan ng isang madugong nangingibabaw na aura ng True Spirit Realm na may pagpatay sa hangarin na sobrang lamig na hinawakan nito ang puso. Kabanata 283 Isang bunch of retards. Ha ha ha. Ang mga pirata sa barko